Si Takuma ay isang kaawa-awang tao na iniiwasan ng lahat sa bayan dahil sa kanyang pangit at nakakatakot na mukha. Gayunpaman, nang magpadala ang isang Diyos ng 9 na anak na babae upang manirahan kasama siya, tinulungan niya silang umunlad, at ngayon ay gagawin nila ang anumang bagay para sa kanya. Nagsimula ang lahat noong mga unang taon ni Takuma nang lahat ng lumapit sa kanya ay iniiwasan siya dahil sa kanyang nakakatakot na mukha, na nag-iwan sa kanya ng walang kaibigan. Bilang resulta nito, nakabuo si Takuma ng isang phobia na nagpapahirap sa kanyang makipag-ugnayan sa mga tao. Ilang taon nang lumipas, naging mas miserable pa ang buhay ni Takuma dahil lahat sa kanyang paaralan ay labis na natatakot sa kanya kaya't tinatawag siyang demonyo at tumatakbo palayo tuwing siya'y lumalapit. May ilang estudyante pang nag-iimbento ng mga tsismis, sinasabing siya ang may kagagawan sa mga kamakailang pagpatay sa kanilang bayan. Upang makayanan ang nakakalungkot na kalagayang ito, napagpasyahan ni Takuma na hindi niya kailangan ng mga kaibigan, at nagpasya siyang ilaan ang lahat ng kanyang atensyon sa pag-aaral. Pagkatapos ng klase, bumalik si Takuma sa bahay na iniwan ng kanyang mga magulang, na kanyang personal na kuta, umaasang makakahanap ng pahinga mula sa mga tao sa pangkalahatan. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang 3 masamang kapatid mula sa kanyang paaralan na sina Netsuki, Itsuyo, at Metsumi na nagbabago. Mga kagamitan sa kwento na labis na nagulat sa kanya. Naguluhan, itinapon ni Netsuki ang isang bote ng lotion sa kanyang mukha bilang parusa at tinawag siyang isang kaawa-awang degenerate. Pagkatapos magpatawad, sinubukan ni Takuma na umalis, ngunit hinayla siya ni Itsuyo papunta sa kanyang malambot na mga unan at nagsimula siyang kutsain, na nagdulot ng pag-shutdown ng kanyang isipan. Nang makita ito, sumigaw si Netsuki kay Itsuyo na itigil ang pag-arte tulad ni Mia Khalifa, ngunit nagsimula rin si Itsuyo na kutsain siya, kaya't sinubukan ni Takuma na samantalahin ang pagka-distract sa pamamagitan ng pagtakas. Gayunpaman, nataman siya sa makakapal na hita ni Metsumi, at ito ay labis na nagpagulo sa kanya kaya't ipinadala niya. Siya ay lumipad na may isang sampal, ngunit siya ay bumagsak sa ibabaw ni Netsuki sa isang masalimuot na posisyon, kaya't muli siyang pinagsasampal nito. Sa mga sandaling yun, dumating ang 2 kapatid na sina Yakumo at Misa at masayang tinanggap si Takuma ngunit siya ay mabilis na dumaan sa kanila at nagtago sa kanyang silid. Doon, siya ay nag-aalala kung sino ang mga babaeng ito at iniisip na tumawag ng pulis. Ngunit 2 iba pang kapatid na sina Futaba at Kuriri ang lumitaw sa kanyang silid at nagmamakaawa na payagan silang manatili, kaya't siya ay nag-aatubiling pumayag. Gayunpaman, natatakot siya na walang isa man sa mga babae ang natatakot na makasama siya. Pagkatapos ng hapunan, naglalakad si Takuma sa pasilyo, nag-iisip kung paano siya mag-aaral para sa kanyang entrance exam sa gitna ng lahat ng gulo. Ngunit biglang dumaan si Netsuki na may mainit na ulo, na nagdulot sa kanya ng takot. Nakita ito ni Futaba at inisip na may nararamdaman si Takuma para kay Netsuki, kaya't inilagay niya sila sa isang silid upang mag-aral ng magkasama. Habang nakaupo silang magkasama, labis ang takot ni Takuma kaya't naiisip niyang mga paraan upang saktan ang sarili. Ngunit biglang nagsuot si Netsuki ng salamin at namula habang nagtatanong kung ayaw ba niyang mag-aral kasama siya. Walang pag-aalinlangan, sinabi niya na gusto niyang mag-aral ng mag-isa, ngunit pinagsabihan siya nito at tinanong. Siya ang dapat magsimula. Sa panahon ng sesyon ng pag-aaral, nagsimula ng mag-spiral ang isip ni Takuma sa takot, at aksidenteng nahulog ang kanyang pambura, kaya't yumuko siya upang kunin ito, ngunit nakita niyang nakadikit ito sa cookie ni Netsuki. Habang nahihirapan si Netsuki sa isang problema sa matematika, tahimik na sinubukan ni Takuma na kunin ang pambura, ngunit inisip niyang may ibang intensyon siya at tinamaan siya ng isang suntok. Pinagsabihan siya ni Netsuki dahil hindi siya seryoso sa kanyang pag-aaral, ngunit sinabi niya sa kanya na seryoso siya sa pag-aaral dahil nangako siya sa kanyang yumaong ina na magiging isang kagalang-galang na tao. Nang sandaling yun, dumating si Futaba at hiniling na mamili sila para sa kanya, ngunit iginiit niya na kailangan nilang maghawak kamay habang naglalakbay. Sa daan, narinig nila ang isang pahayag na nagbabala sa mga tao tungkol sa mga pagpatay sa bayan, at tinanong ni Netsuki si Takuma kung bakit hindi siya nagpapahayag ng depensa kapag siya ay inaakusahan bilang salarin. Kaya ipinaliwanag niya na walang silbi dahil ang kanyang nakakatakot na hitsura ay nagdudulot ng problema sa mga tao. Upang patunayan siyang mali, binanggit ni Netsuki kung paano niya minsang nailigtas siya mula sa mga demonyo sa lugar na iyon, at namula habang inamin na cool siya noon.
Bigla, isang malaking demonyo ang dumating mula sa isang madilim na portal at nagsimulang umatake sa lugar. Kaya inactivate ni Netsuki ang isang hadlang, na naging dahilan upang maging invisible ang demonyo sa mga karaniwang tao sa paligid. Ang ibang mga babae ay nanunood mula sa malayo, at natatakot sila na hindi niya kayang talunin ng demonyo sa kanyang kasalukuyang antas. Habang umaatake ang pangit na demonyo, napagtanto ni Netsuki na hindi siya makakapagbigay ng maraming oras para sa hadlang dahil ito ay isang mataas na ranggong demonyo, at iminungkahi ni Takuma na tumakas sila, kaya't iniwan niya ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na maghanap ng masisilungan. Habang tumatakbo siya ng maaga, naiinis si Netsuki sa duwag na kalikasan ni Takuma, ngunit nang umatake ang demonyo, ginamit ni Takuma ang kanyang katawan bilang pananggalang upang protektahan siya, nagdulot ito ng seryosong pinsala sa kanyang likod. Nang makita ito, naaalala ni Netsuki kung paano siya minsang nailigtas ni Takuma at napagtanto niyang siya ay talagang matapang, kaya't lumapit siya sa kanya at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang mga dibdib. Habang ang demonyo ay tumatakbo patungo sa kanila, hinalikan ni Netsuki si Takuma, at ito ay nagbigay daan para siya ay magbago sa kanyang battle mode, na may aura na kasing lakas ng isang Super Saiyan. Ito ay nagpabalik kay Takuma sa isang araw sa nakaraan nang si Odin, ang pinuno ng mga Diyos ng Asgard, ay lumitaw sa kanya at humiling na protektahan ang mundo mula sa mga demonyong nagnanais na sirain ito. Para sa gawaing ito, ibinigay niya kay Takuma ang kanyang 9 na anak na babae upang gamitin bilang mga sandata, at ipinaalam sa kanya na sila ay mga Valkyrie na lalakas kapag sila ay umiibig. Sa kasalukuyan, sinubukan ng demonyo na atakihin si Netsuki, ngunit siya ay hamarang at gumamit ng sunod-sunod na mga talam upang wasakin ang demonyo, na nagdulot ng pagdiriwang sa kanyang pamilya. Pagkatapos, ipinaalam ni Futaba sa kanilang kapatid na si Iichika ang tagumpay na ito, ngunit siya ay nagreklamo na si Takuma ay masyadong mahina upang maging kasintahan para sa kanilang pamilya. Habang bumabalik si Netsuki sa kanyang mga paa, tinanong niya si Takuma na maging bayani na magliligtas sa mundo dahil hindi niya matupad ang hiling ng kanyang ina sa isang mundong nasira, ngunit siya ay nagreklamo na hindi ito posible para sa isang katulad niya, kaya't masiglang sinabi niya sa kanya na siya lamang ang tanging dahilan kung bakit posible ang iligtas ang mundo. Kinabukasan sa paaralan, lahat ng mga Gunners ay nakatingin kay Netsuki at sa mga babae sa bakuran, ngunit nang pumasok si Takuma na may madilim na aura, nagsimula silang manginig, iniisip na siya ay malapit ng maglabas ng kanyang domain expansion, samantalang sa katotohanan, nag-aalala lang siya tungkol sa mga resulta ng pagsusulit na nakatakdang ilabas sa araw na iyon. Sa kalaunan, sa silid ng Student Council, sinabi ni Itsuyo sa kanyang sekretarya na nag-aalala siya tungkol sa pagtanggap ng lahat mula nang maging presidente siya ng Student Council kaagad pagkatapos niyang lumipat doon. Gayunpaman, sinisiguro ng vice-presidente, si Matsumira, na mananalo siya sa puso ng lahat sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang knock-off na bersyon ng talumpati ni Erwin Smith sa kanyang inaugurasyon, ngunit may mainit na ngiti. Sinabi niya sa kanya na umabot siya sa puntong ito dahil sa kanilang suporta, kaya't nagsimula si Matsumira na magpakita ng paghanga sa kanya. Sa ibang dako, natuklasan ni Netsuki at Metsum na si Itsuyo ang may pinakamataas na marka sa mga pagsusulit, at nagsimulang magpanik si Netsuki dahil ang kanyang marka ay hindi man lang umabot sa pinakamataas na bracket, kaya't pinatatahan niya ito ni Metsumi sa pamamagitan ng pagpapaalala na siya ang nanguna sa Call of Duty tournament na nilaro nila. Nasa bahay noong nakaraang araw, nalilito si Netsuki kung paano nakakuha ng mataas na marka si Metsumi sa kabila ng kanyang abalang schedule, kaya't ipinaliwanag ni Metsumi na tinulungan siya ni Misa sa pag-aaral, ngunit nagreklamo si Netsuki na ayaw niyang mag-aral dahil hindi niya nakikita ang halaga nito. Matapos tingnan ang marka ni Takuma, hinarap nila siya at tinanong kung bakit siya ang pinakamababa sa buong baitang, kaya't ipinaliwanag niya na palaging ganito ang nangyayari sa kanya dahil ang kanyang takot sa tao ay nagpapahirap sa kanya na makapag-concentrate sa mataong silid pagsusulit. Nagsimula siyang magpanik tungkol sa nalalapit na entrance exams, ngunit piniga ni Netsuki ang kanyang leeg habang naipagtanggol siya mula sa mga panganib. Sinabihan siya ni Metsum na hindi sila dapat pag-usapan ang tungkol sa sakit ni Takuma, ngunit labis na nababahala si Netsuki dahil sa kanyang pagkabigo sa mga pagsusulit kahit na naglaan siya ng maraming oras sa pag-aaral. Sa mga sandaling yun, tinawag si Akuma sa teknikal na silid ng paaralan gamit ang radyo, at nang dumating siya, natatakot siyang ma-expel. Ngunit bigla siyang napalibutan ng mga kadena,
na nagbigay sa kanya ng takot na maaaring dumating si Ghost Rider upang dalhin siya sa impyerno, kung saan siya nararapat. Gayunpaman, dumating si Itsuyo, dala ang mas maraming kadena, at ipinaliwanag niya na kaya niyang protektahan siya mula sa mga banta. Upang tawagin ang bersyon isa ng kanyang sagradong espada bilang isang Valkyrie, ngunit tinanong ni Takuma kung ano ang gusto niya sa kanya, kaya ipinaliwanag niya na kailangan nilang mag-date bago dumating ang susunod na demonyo upang siya ay makapag-level up. Sinabi niya na kailangan niyang mag-aral para sa nalalapit na entrance exams dahil hindi siya pumasa sa huli. Ngunit sinabi ni Itsuyo na hindi niya kailangang mag-alala sa mga bagay na walang kabuluhan tulad ng pagbabasa dahil siya ang magliligtas sa mundo. Habang hinahawakan ang kanyang mukha, sinubukan ni Itsuyo siyang halikan, ngunit nag-atubiling ang birhen, kaya tinanong niya kung keen-hatred siya nito. Sinabi ni Takuma na hindi siya galit sa kanya, at ito ay nagpasaya sa kanya, ngunit sa kaibuturan, hindi siya makapag. Hindi siya nagmamalasakit sa kanya dahil ang tanging talong na gusto niyang kainin ay mula sa kanyang ama, si Odin, ang pinuno ng mga Diyos. Para sa layuning ito, plano niyang makipag-date kay Takuma at umangat upang makuha ang pabor ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagiging pinakamalakas na Valkyrie sa pamilya. Habang masayang naglalakad patungo kay Takuma, tinanong niya kung nakapag-lunch na siya, ngunit sinabi niyang hindi pa siya kumakain, kaya't inanyayahan niya itong sumama sa kanya para kumain. Bago pa siya makasagot, pinasok niya ang isang piraso ng pagkain sa kanyang bibig, ngunit niluwa ito ni Takuma at humingi ng tawad habang ipinaliwanag na sobrang kinakabahan siya kaya't hindi niya maipasa ang pagkain. Ang kanyang lalamunan. Gayunpaman, nagpasya si Itsuyo na huwag sumuko at nagmungkahi ng isang sesyon ng masahe, ngunit nang subukan niya ito, natuklasan niyang mas matigas ang kanyang katawan kaysa sa mga Armored Titan, kaya inihayag ng sistema ng pag-ibig na siya ay nabigo. Sa pagkabigo, nag-isip si Itsuyo kung paano mapalambot ang matigas na ogre na ito, ngunit biglang tumunog ang kampana, kaya tumakbo si Takuma. Pagkatapos ng sports, patuloy na nababahala si Itsuyo sa pagtutol ni Takuma sa kanyang mga galaw ng pag-ibig, at tinanong siya ni Netsuki kung bakit siya nagmamadali, ngunit binaligtad niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbanggit kung paano. Netsuki ay nakipag-bonding sa kanya ilang araw na ang nakalipas. Gayunpaman, lalo pang bumaba si Netsuki sa pamamagitan ng pagbanggit kung paano si Itsuyo ay dating isang maingay na bata, kaya't galit na sinabi ni Itsuyo sa kanya na hindi na siya ganoon at umalis sa silid. Habang naglalakad sa bakuran, nakita niya ang isang demonyo, at ito ay nagulat sa kanya dahil ang orakulo ng kanyang ama ay nagpredict na lilito ito sa ibang pagkakataon. Mabilis na tumakbo si Netsuki upang ipaalam kay Itsuyo tungkol sa demonyo. Ngunit sinabi ni Itsuyo na panahon na niya upang magpakitang gilas dahil ang demonyo ay mas malakas kaysa sa kanyang talam. Matapos mag-deploy ng isang kalasag sa lugar, ipinaliwanag ni Itsuyo sa lahat na hindi siya natatakot. Isang pagkakataon laban sa demonyo dahil masyadong mababa ang kanyang antas, kaya't nagpasya si Netsuki na akitin ito upang bigyan ng oras na itaas ang kanyang antas at muling sumali sa laban. Nang tanungin ni Mitsumi kung ano ang kanyang papel, sinabi ni Itsuyo na maghintay siya dahil hindi siya angkop para sa labanan at inutusan si Netsuki na magbago. Pagkatapos ay hinalikan ni Netsuki si Takuma at nagbago sa kanyang anyong Valkyrie bago umalis upang harapin ang demonyo. Muling tinanong ni Mitsumi si Itsuyo kung may paraan ba siyang makakatulong sa laban, ngunit hindi siya pinansin ni Itsuyo at tumakbo kasama si Takuma. Samantala, nakahiga na sa lupa ang demonyo matapos ang isang atake gamit ang espada ni Netsuki, ngunit muling nagising ang demonyo at pinaputukan siya ng isang bola ng apoy na kanyang naiwasan. Napagtanto ni Netsuki na maaari lamang nilang talunin ang demonyo sa pamamagitan ng pagbalot sa mga kadena nito dahil ito ay hindi tumatanggap ng pisikal na atake, kaya't nagpasya siyang ibuhos ang lahat sa paggawa ng 50 espada upang mapigilan ito hanggang bumalik si Itsuyo. Sa silid-imbakan ng gym, umakyat si Itsuyo sa ibabaw ni Takuma at hiniling na hawakan niya ang kanyang mga milk factores. Ngunit nang lumapit siya upang gawin ito, bigla siyang sinampal nito sa mukha. Sa bakuran, sunod-sunod na inaatake ni Netsuki ang mga demonyo gamit ang espada habang desperadong nananalangin para sa. Si Itsuyo at Takuma ay nagmamadaling tapusin ang kanilang ginagawa, ngunit bigla, ang demonyo ay itinatali siya gamit ang mga tentacles. Sa silid ng imbakan ng gym, sinubukan ni Itsuyo na magmungkahi ng susunod na masayang aktibidad, ngunit bigla siyang umiyak. Kaya naaalala ni Takuma kung paano siya pinapalo ng kanyang ina sa ulo noong siya ay bata pa.
Nakaramdam si Itsuyo ng kalungkutan dahil hindi siya nagbago mula sa maingay na bata na siya noon. Ngunit biglang pinatpat ni Takuma ang kanyang ulo, at ito ay nagpapaalala sa kanyang ama, kaya hinalikan niya si Takuma sa pisngi. Sa labas, si Netsuki ay nahahabag sa matinding atake ng demonyo, ngunit biglang dumating si Itsuyo. Sa kanyang anyong Valkyrie at binalot ang halimaw sa kanyang mahika na mga kadena, na nagpapahintulot kay Netsuki na sirain ito gamit ang isang espada. Pagkatapos, sinabi ni Netsuki kay Takuma na maaari niyang malampasan ang kanyang takot sa mga tao at mapabuti ang kanyang mga grado kung patuloy siyang lalapit sa mga babae at susundan nila ang kalihim ng konseho ng estudyante, ngunit wala silang ideya na siya ay isang demonyo na nagngangalang Garm na may balak na sirain sila. Ilang araw pagkatapos, masiglang kinukunan ni Metsum ang isang patalastas, at hinuhulaan ng mga direktor na magiging mas malaking bituin siya kaysa kay Sydney Sweeney dahil mayroon siyang mas malalaking prutas. Matapos maligo, napagtanto ni Metsum na hindi niya nakita si Takuma sa mahabang panahon dahil abala siya sa trabaho, at nakaramdam siya ng selos sa kanyang mga kapatid na nagkaroon ng pagkakataong makipag-date sa kanya. Samantala, si Takuma ay gumagapang palayo na parang isang hanggal habang may mga demonyo na nagpapaputok sa kanya. Ngunit pinabagsak ni Netsuki ang demonyo gamit ang isang atake ng espada na naging parang Krispy Kreme donut. Kasabay nito, ipinaliwanag ni Futaba sa iba sa isang ramen store na ang mga masamang Diyos ay maaari lamang gumamit ng level 1 na kakayahan kapag dumating sila sa Earth dahil kailangan nila ng katawan ng tao. Dahil sila lamang ni Netsuki at Itsuyo ang may kakayahang makipaglaban ng maayos, nagpasya silang. Ayaw niyang makilala siya bilang isang idol. Nag-aalala siya na ang pagkakaalam ni Yamada sa kanya ay maaaring makasira sa kanyang plano. Sinabi niya kay Takuma na hindi sila magkaibigan at nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanilang araw nang hindi pinapansin ang mga sinasabi ni Yamada. Sa kabila ng kanyang pag-aalala, nagpatuloy sila sa kanilang masayang pag-uusap at pagkain, umaasa na magiging maayos ang lahat. Nakipag-usap lamang sa kanya isang beses sa pasilyo. Nagbago ng tono si Yamada at sinimulang Sir-on si Takuma. Sinasabing siya ay isang demonyo na mas nakakatakot pa kay Sukuna, na gumawa ng iba't ibang masasamang gawain, ngunit nakita niyang nakaupo si Takuma sa likuran niya, kaya't humingi siya ng tawad at tumalon sa bintana upang makaiwas. Nang makita ito, nagplano ang mga tao sa silid na tumawag ng pulis para kay Takuma dahil naniniwala silang tinakasan lamang siya ni Yamada, at sinubukan ni Metsum na ipagtanggol siya, ngunit sinabi niyang ayos lang yun dahil sanay na sila dito. Sa kaibuturan, nakakaramdam si Metsum ng sama ng loob dahil nakipag-date siya kay Takuma, dahil habang siya ay nakatago sa isang disguise, kailangan pa ring harapin ni Takuma ang pagkapuot ng lahat sa paligid niya. Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang sarili mula sa masamang mga iniisip at nagpasya siyang bigyan si Takuma ng magandang oras, kaya tinanong niya kung saan siya gustong pumunta. Sa halip na Disneyland, dinala siya ng hanggal na bookworm sa isang tindahan ng libro at ipinaliwanag na kailangan niyang mag-aral para sa mga pambansang mock exams na darating sa susunod na linggo upang makabawi mula sa kanyang kakilakilabot na performance sa midterm. Nang marinig ito, sinabi ni Metsum na hinahangaan niya siya dahil nagdesisyon siyang gawin ang gusto niyang gawin ng mag-isa at ibinuhos ang lahat dahil nawalan siya ng kumpiyansa mula nang siya ay atakihin ng isang nakakatakot na akuma noong mas batang edad. Noon, si Netsuki ang nagligtas sa kanya at kay Itsuyo, at ito ay nagulat kay Takuma, kaya't ipinaliwanag niya na madalas umangkle si Itsuyo kay Netsuki noon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Metsum na naging idol siya nang hindi niya gusto dahil may isa sa mga kapatid na Valkyrie na kailangang maging idol upang makakuha sila ng mas maraming pagkakataon para sa mga date, at lahat ng iba pang tamad ay iniiwasan ang papel. Inamin ni Takuma na mamamatay siya kung siya ang gumagawa ng ganitong trabaho. Kaya't sinabi ni Metsum na kinhated niya ito sa simula, ngunit ngayon, natutuwa siyang naging idol siya dahil sa suporta. Mula sa kanyang mga tagahanga, unti-unti niyang ibinabalik ang kanyang tiwala. Napagpasyahan niyang kailangan niyang maging mas malakas para sa kanyang pamilya, at ito ang nagpapaalala kay Takuma kung paano siya umiyak nang walang magawa noong araw na namatay ang kanyang ina, kaya't nagpatuloy siya upang bayaran ang libro. Habang pinapanood siya, napagtanto ni Metsum na kamukhang kamukha si Takuma ng demonyo na umatake sa kanya ilang taon na ang nakalipas, ngunit hindi tulad noon, ngayon ay naaakit siya sa kanyang nakakatakot na mukha. Pagkatapos umalis sa tindahan, tinanong ni Metsum si Takuma kung saan niya gustong pumunta sunod,
ngunit sinabi niya na gusto niyang umuwi upang mag-aral dahil ang paligid ng maraming tao ay nagpapahirap sa kanya. Kahit na nag-aalala si Metsum na ayaw niyang makasama siya, tila lalo siyang nahihikayat dito, kaya't nagmungkahi siyang magkasama pa. Samantala, pinapanood sila ni Garm mula sa malayo at may balak na sakupin ang masarap na prutas ni Metsum, ngunit may ilang NPC ang nakagambala sa kanyang masamang monologo, kaya't nagpasya siyang guluhin ang kanilang date upang pigilan silang umangat pa. Gayunpaman, nang makita niyang napakaraming tao sa paligid, gumamit siya ng kristal upang magpatawag ng isang robot demon, na nagpahayag na narito si Metsum ang idol. Sa mga sandaling ito, nagsimula ang lahat sa lugar na maghanap sa kanya parang siya ay isang bihirang Pokemon card. Ngunit nalilito si Takuma, kaya ipinaliwanag ni Metsum na ang demonyo na responsable ay tinatawag na Loudmouth Demon, at ito ay parang isang Gen Z Twitter user dahil wala itong kapaki-pakinabang na kakayahan maliban sa pagpapakalat ng tsismis at paglikha ng kaguluhan. Nagsimula siyang magpanik na baka masira ang kanilang date, at nanginginig din si Takuma hanggang sa maalala niya ang kanyang mga salita mula kanina, na nagbigay inspirasyon sa kanya upang hawakan siya at tumakbo pasulong. Sa wakas, dinala niya sila sa isang madilim na silid upang magtago, ngunit sinundan sila ng mga masugid na tagahanga sa loob. Kaya nagtago sila sa isang masikip na locker upang maiwasan sila. Habang nasa loob, nagsimula ng mag-alala si Takuma dahil nakatanim ang mga balak ni Metsum sa kanyang dibdib. Ngunit mas excited si Metsum dahil ang kanyang isip ay puno ng mga iniisip tungkol kay Takuma na ginagamit ang mga sagradong teknik ni Johnny Sin sa kanya. Nang tanungin ni Takuma kung paano sila makakalaya sa sitwasyon, ipinaliwanag ni Metsum na maaari silang makalabas sa pamamagitan ng pagpapahusay sa kakayahan ng paglipad ng kanyang sagradong espada at humiling siyang halikan siya. Nang pumayag si Takuma, nagsimula siyang tumalon sa saya sa kanyang isipan dahil malapit na siyang makakuha ng kanyang unang halik. Ngunit napagtanto niyang masyado siyang mababa upang maabot ang kanyang mga labi, kaya't humiling siya kay Takuma na tanggalin ang butones ng kanyang shirt. Matapos itong gawin, sinimula ni Metsum na tratuhin ang kanyang katawan na parang ice cream bar dahil ito ay isang mas mabagal ngunit epektibong paraan upang pasimulan ang kanyang pagbabago, ngunit si Takuma ay sobrang naguguluhan na natapakan niya ang kanyang paa. Gayunpaman, napagtanto ng mga desperadong tagahanga sa labas na sila ay nagtatago sa locker. Habang papalapit sila, lalong tumitindi ang galaw ng dila ni Metsum hanggang sa ma-activate ang kanyang kakayahang lumipad, at dinala niya si Takuma palabas ng gusali. Habang nasa ere, pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw ng magkasama, at masiglang sinabi ni Takuma kay Metsum kung paano niya dati pinagmamasdan ang paglubog ng araw kasama ang kanyang ina sa katulad na paraan. Gayunpaman, nauubusan ng lakas si Metsum, at pareho silang nahulog. Kinabukasan, naroon si Garm sa isang sangay ng McDonald's na nag-e-enjoy sa isang burger. Ngunit dumating ang kanyang kasama upang agad na ayusin ang Valkyrie, kaya tiniyak niya na matatapos ito sa Paaralan Festival. Ilang araw ang lumipas, ipinaalam ni Netsuki sa ibang mga babae na si Takuma ay abala sa pagkuha ng pambansang mock exams, ngunit bigla siyang bumalik na parabang isang nalulumbay na zombie at ipinaliwanag na ang natitirang bahagi ay naging ganap na kabiguan dahil sobrang siksikan ang lugar. Upang pasayahin siya, iminungkahi ni Misa na maglaro ng tag, at nagreklamo ang pangit na nerd na siya. Ayaw mag-aral, ngunit nagrereklamo si Kuriri na hindi siya nilalaro, at si Misa ay nananawagan sa kanya na sumali, kaya't sa wakas ay pumayag siya. Matapos ang paghahati-hati ng mga papel, si Futaba ang napili, kaya't nagtakda siya ng isang patakaran na matatalo ang mga babae kapag nakuha ang kanilang mga takip sa balak, na nagpasabog kay Takuma. Nang magsimula ang laro, binigyan ni Futaba ang lahat ng 3 minutong bentahe, kaya't naglakad si Takuma papunta sa ibang silid upang magtago, ngunit nakita niyang sina Suyo at Misa na may suot lamang na takip ng melon. Nagulat siya, iniisip na malapit na siyang ma-rewire nang sapilitan ang kanyang isipan, ngunit ang mga babae walang pakialam na sinuot ang kanilang mga jacket at humiling sa kanya na kumatok sa susunod. Ipinaliwanag ni Misa na naglalatag siya ng ilang sinulid sa paligid ng bahay bilang bahagi ng kanyang plano na gamitin ang kanyang sagradong espada upang maramdaman ang galaw ni Futaba. Tinanong ni Takuma kung bakit siya umaabot sa ganoon, kaya ipinaliwanag ni Misa na si Futaba ang pinakamagaling na disipulo ni Thor, at sapat ang lakas nito upang agawin ang isang pares ng mga takip ng kwento ng napakabilis.
Pagkatapos niyang umalis, nagsimulang magpanik si Takuma dahil iniisip niyang lobotomiya siya ni Suyo dahil sa biglaang paghaplos niya sa kanyang ulo sa gym ng paaralan. Ngunit nakakagulat, lumapit siya sa kanya tulad ng isang tuta at sinabi niyang haplasin ulit ang kanyang ulo bilang gantimpala para sa lahat ng kanyang pagsisikap. Kapag nagawa na niya yun, nagsimula nang umiyak ang kuting niya, ngunit bigla, pumasok si Futaba sa silid upang agawin ang kanilang mga protector ng Peach, na nagdulot sa kanila na mahulog sa isang kakaibang posisyon sa ibabaw ni Takuma. Tinitiyak ni Futaba kay Takuma na aayusin niya ang nasirang pader, ngunit ipinaliwanag ni Misa na wala na silang pag-asa dahil kasalukuyang nakasuot si Futaba ng kanyang salamin, na isinuot lamang niya kapag siya ay nasa God mode, at determinado na nakawin ang mga plot covers ng mga babae. Hindi maintindihan ni Takuma kung bakit siya sobrang nakatuon sa mga plot armor, kaya't ginawa ni Futaba ang kanyang pinakamahusay na ekspresyon at pagbibigay ng halimbawa habang ipinaliliwanag na ang pagkawala ng mga protector ng Peach ay katumbas. Hanggang sa kamatayan dahil sila ang huling linya ng depensa para sa isang babae. Gayunpaman, ginamit ni Misa ang kanyang mga sinulid upang itapon si Takuma palabas ng silid at hinamon si Futaba sa isang laban na 2 laban sa isa kasama siya at si Suyo. Ngunit ito ay nagpasigla lamang kay Futaba na nakawin ang kanilang mga tagapagtanggol. Samantala, bumagsak si Takuma na may hawak na mga balak ni Yakumo, at siya ay nagpanik muli, iniisip na siya ay matatamaan, ngunit mahinahon siyang tinanong nito na ibalik ang kanyang headphones at sinabihan siyang magpakamatay. Sa lalong madaling panahon, nakatagpo sila kay Natsuki, na nagpapaliwanag na si Futaba ay kasing lakas ni Gojo Satoru. Dahil ang kanyang banal na espada, Castle, ay ang kakayahang tawagin ang kabuuan ng Valhalla ng Asgard. Sa antas isa, maaari lamang siyang tumawag ng pader ng kastilyo, ngunit siya ay malakas at walang humpay sa anyong ito, kaya't sinasabi ni Natsuki sa lahat na mag-focus sa pagtakas mula sa kanya upang maprotektahan ang kanilang sarili. Gayunpaman, biglang dumating si Futaba, kaya't sina Natsuki at Yakumo ay nagtawag ng kanilang mga banal na espada sa antas isa at ginamit ang mga ito sa isang combo attack na nakatuon sa pagpigil sa kanya. Ngunit ngumiti si Futaba at tinanggihan ang kanilang atake. Samantala, sinusubukan ni Takuma na sumilip sa aklatan, ngunit bago niya mabuksan ang pinto, isang kapatid. Naka-helmet na si Shino ay nagsimulang magtanong sa kanya tungkol sa kanyang mga layunin. Bigla, si Natsuki ay tumalon patungo sa kanya. At dumating si Futaba, hawak ang kanyang mga plot cover na parang isang personal na premyo, at idineklara na kukunin niya ang trunks ni Takuma. Nagpanik siya, ngunit biglang umalis si Futaba sa kanyang masamang mode at binigyan siya ng isang good luck charm, na ginawa ng mga babae para sa kanya bago ipaliwanag na ang laro ng tag ay para tulungan si Takuma na makapag-relax dahil palagi siyang nag-aaral hanggang gabi. Sinabi ni Natsuki sa kanya na ang good luck charm ay regalo mula sa lahat ng mga babae bilang pasasalamat. Na siya ay may mga alalahanin tungkol sa kanilang mga kakayahan. Habang nag-uusap sila, ang mga bata ay puno ng sigla at pag-asa para sa darating na kaganapan. Si Takuma, sa kabila ng kanyang mga iniisip, ay nakikinig sa kanilang mga plano at unti-unting bumabalik ang kanyang ngiti. Ang gabi ay puno ng tawanan at kwentuhan. Habang ang bawat isa ay nag-iisip kung paano nila mapapabuti ang kanilang sarili para sa festival. Na ang mga orakulo ng kanilang ama ay mali kamakailan at tinatanong sila kung may nakita silang kainahinala. Matapos mag-isip ng mabuti, wala sa kanila ang makaisip ng anumang kakaiba na kanilang nakita, at ipinaalam ni Yakumo kay Misa na nahihirapan si Kuriri sa pagtulog, kaya't niyakap niya ito upang aliwin. Tiniyak ni Futaba sa lahat na siya ang magpapatunay kung mali ang orakulo sa Valhalla, at dahil hindi matatag ang kanilang lakas sa labanan doon, pinayuhan niya ang lahat na maging maingat at suportahan ang petsa. Pagkatapos ay ipinaalam ni Natsuki kay Takuma na nagkakaroon ng maid cafe ang kanilang klase, at labis itong ikinagalak niya. Dahil sa madalas na sinasabi ng kanyang tatay ang magagandang bagay tungkol sa mga kasuutan ng katulong. Dahil hindi bahagi ng kultura ng Asgard ang mga campus festival, sabik siyang maglibot sa lahat ng mga tindahan kasama si Takuma, ngunit ang pangit na bookworm ay tanging excited lamang para sa festival, dahil ito ay magbibigay sa kanya ng oras para mag-aral. Kinabukasan sa paaralan, naglilinis si Natsuki sa paligid ng klase habang pinapanood si Takuma, at sinubukan ni Yamada na gumamit ng mga pick-up line sa kanya. Ngunit hindi siya nito pinansin dahil abala ang isip niya sa pag-aalala na iiwan siya ni Takuma. Gayunpaman,
Patuloy pa rin si Yamada sa panggugulo hanggang aksidenteng napagsabihan niya ito, at nang siya tumulong sa kanya na makabangon, labis na nabighani si Bro sa kanyang ganda kaya tumalon siya sa bintana ng paaralan. Sa mga sandaling yun, may ilang mga babae na dumating at sinabi kay Natsuki na isuot ang kasuotan ng katulong, at nang maisuot niya ito, nagpakita si GRMM sa kanyang nakatagong anyo bilang isang nukay mula sa Student Council upang suriin ang kanilang presentasyon, at sinabi niyang maganda siya, kaya't masiglang nagpasalamat si Natsuki sa kanya. Kahit na lihim na pinapangarap ni GRMM na tanggalin ang kanyang balat habang buhay, nakasuot siya ng masayang ngiti habang humihiling na simulan ang inspection. Sa panahon ng presentasyon, gumawa si Natsuki ng cute na impresyon bilang katulong, na nagpadala ng palaso ni Cupid sa mga puso ng lahat ng mga tauhan sa likod sa klase, ngunit napansin niyang ang lalaking pinaka-interesado siya, si Takuma, ay nakatingin sa ibang direksyon, kaya't sinubukan niyang bigyan siya ng sorbetes. Gayunpaman, nadulas siya at nahulog ang sorbetes sa kanyang sarili, kaya't nagsimula ang lahat ng mga lalaki sa klase na magreklamo tungkol sa swerte ni Takuma. Sa panahong ito, gumamit si GRMM ng isang kristal upang gawing mga demonyo sila, kaya't mabilis na inalis ni Natsuki ang ilan sa kanila. Ngunit nang makita niyang may ilang demonyo na nagtatangkang salakayin si Takuma, sinubukan niyang tumulong ngunit napagtagumpayan din siya, kaya't nakatakas si Takuma at winasak ang mga demonyo upang protektahan siya. Sa daan pauwi, nagrereklamo si Natsuki na ayaw ni Takuma na makasama ang isang babae na kasing simpleng katulad niya. Pero sinasabi niya sa kanya na cute siya, at ito ay nagdudulot sa kanya ng labis na pagkabigla kaya tumakbo siya ng mabilis tulad ng isang asong galit. Sa panahon ng campus festival, hindi sinasadyang natama ni Takuma ang isang karakter sa background, at nagsimula itong magpanik, kaya sinubukan niyang aliwin ito gamit ang isang ngiti, pero ang kanyang ngiti ay naging mas nakakatakot kaysa kay Pennywise, na nagdulot sa lalaki na manginig ng higit pa. Sa mga sandaling yun, dumating si Yakumo at sinabi sa kanya na i-escort siya ng maayos, kaya nagpasya siyang gawin ang lahat upang hindi masira ang kanilang date sa campus festival. Hindi nagtagal ay nakipagkita sila kay Natsuki sa maid cafe, at dinala niya sila sa isang mesa, ngunit nag-aalala si Takuma dahil tila kakaiba ang kanyang pag-uugali. Habang nag-iisip si Takuma kung ano ang dapat niyang i-order, biglang inihain ni Natsuki sa kanila ang isang inumin na para sa magkasintahan at sinabi na siya ang magbabayad dahil sinusubukan niyang maging pinakamahusay na kaibigan para sa kanyang nakababatang kapatid. Gayunpaman, nagreklamo si Yakumo na nakakabuisit ang uminom mula sa parehong straw kay Takuma, ngunit bigla siyang sumausaw ng kamay sa inumin at humiling na pakainin siya. Nakita ni Takuma na wala siyang ibang pagpipilian, kaya't tinrato niya ang mga daliri ni Yakumo na parang popsicle habang Natsuki ay nakatingin sa gulat mula sa malayo, at napagtanto ni Yakumo na siya ay nag-e-enjoy, kaya't inanyayahan siya nitong uminom pa. Gayunpaman, tumigas ang leeg ni Takuma, kaya't humawak siya sa mesa para makabalanse, ngunit natapon ang inumin at ang kanyang mukha ay napasok sa kanyang lady cave. Habang sinusubukan ni Natsuki na takpan si Yakumo, dumating si Misa kasama sina Futaba at Koror, at lahat ng mga lalaki sa silid ay nagpasya na pinilit ni Takuma ang mga babae na maging kanyang mga kasamahan. Tinanong ni Futaba si Takuma kung okay lang ba siyang maging partner ni Natsuki para sa dance party. Noong gabing yun, at nagpakita si Natsuki ng interes na sumama, ngunit nagreklamo si Takuma na ang kanyang mga selos na tagahanga ay maaaring makasakit sa kanya kung makita siyang sumasayaw kasama ang isang sikat na babae tulad ni Natsuki. Nagdulot ito ng pagkabigo kay Natsuki, ngunit tinakpan niya ito ng ngiti at sinabi sa lahat na babalik siya sa trabaho bago tumakbo palayo. Nakita siya ni Futaba sa ibang silid at ipinaalam sa kanya na isa siya sa mga kalahok ng patimpalak ng kagandahan sa pista, ngunit nagreklamo si Natsuki na hindi siya sumali rito, kaya ipinaliwanag ni Futaba na pumasok si Itsuyo para sa kanilang dalawa dahil gusto niyang magkaroon ng kompetisyon. Siya ay nagbigay ng impormasyon na ang kanilang nakatatandang kapatid na si Ikika ay kasalukuyang nagmamasid sa kanila dahil ang pista ay perpektong pagkakataon para sa mga batang Valkyrie na itaas ang kanilang antas, at may hinala silang maaaring kumilos ang kaaway dahil puno ng tao ang lugar. Samantala, dinala ni Misa sina Takuma at Koror sa isang bahay na sinasabing pinagmumultuhan, ngunit pareho silang natatakot, kaya't hinawakan niya ang kanilang kamay. Habang sila'y umuusad, sinabi ni Misa kay Takuma na hindi dapat maging duwag ang isang lalaki, kaya't humingi siya ng tawad,
ngunit pinayuhan siya ni Misa na mas mabuting magpasalamat kaysa humingi ng tawad sa ganitong mga sitwasyon. Sinabi rin niya sa kanya na galit si Netsuki sa kanya, at nang magtanong siya kung bakit, sinabi niyang siya. Kailangan niyang alamin ito para sa kanyang sarili. Bigla, isa sa mga estudyanteng namamahala sa bahay na pinagmumultuhan ay gumamit ng isang eels upang takutin si Kokuri at tumalon sa mga damit ni Misa, kaya humingi siya ng tulong kay Takuma para alisin ito. Matapos ang ilang minutong paghahanap sa kanyang mga balak, sa wakas ay nahawakan ni Takuma ang eels at tumakbo palayo. Kaunti pagkatapos ilagay ito sa isang lawa, lumapit si Garm at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Ngunit siya'y naguguluhan tulad ng isang unggoy na walang isip dahil ito ang unang tao na kausap niya na hindi isa sa mga babae. Gayunpaman, hindi nagtagal ay iniwan ni Garm ang magandang asal at tinawag ang isang malaking demonyo, na nagbago. Ang mga kaluluwa ng mga bisita ay naging mga demonyo, at sa kanya sinaksak si Takuma sa tiyan. Nagkita-kita ang mga babae at nalaman nilang nahuli ni Takuma ang mastermind sa isang hadlang. Sinabi ni Misa sa kanila na ang hadlang ay maaaring sirain mula sa loob o mula sa pasukan sa labas, at ipinadala niya si Netsuki upang tumayo sa harap ng pasukan habang siya at ang ibang mga babae ay nakikipaglaban-laban sa malaking akuma. Nag-aalala si Itsuyo na baka hindi sila makalabas ng buhay, ngunit pinaalala ni Misa ang mga salita ng guro, na nagsasabing dapat nilang unahin ang manatiling buhay kaysa talunin ang halimaw. Habang tumutugtog si Yakumo sa kanyang flauta, pinaputukan ni Kururi ang demonyo gamit ang kanyang baril, at inuutusan ni Misa ang iba na abalahin ng demonyo upang hindi ito makalapit sa hadlang. Samantala, nakikipaglaban si Netsuki laban sa mas maliliit na akuma, at siya ay nalulupig, ngunit dumating si Ik-Ika at iniligtas siya. Habang sila ay kumukuha ng posisyon upang harapin ang mga demonyo, pinapanood ni Garem mula sa kanyang taguan na parang isang pelikula sa Netflix habang nag-aabala sa isang tambak ng junk food, at inaanyayahan niya si Takuma na kumain din, ngunit nananatiling tahimik si Takuma, kaya tinapakan siya ni Garem ng walang awa habang sinisiguro na ang mga babae ay mawawasak. Sa labas, nahuli ng demonyo si Itsuyo, at nagmadali ang mga babae upang iligtas siya, ngunit nahuli rin si Mitsumi, at pinanood ng iba sa takot habang pinahirapan sila ng demonyo sa kakaibang paraan. Samantala, ipinaalam ni Ik-Ika kay Netsuki na ang tanging dahilan kung bakit aktibo pa ang hadlang ay dahil buhay pa si Takuma, at wala silang pag-asa maliban na lamang kung makahanap siya ng paraan upang makatakas mula sa kamay ng kaaway, kaya't sinabi ni Netsuki na naniniwala siya sa kanya. Sa loob ng taguan ni Garem, nagsimula ng tanggapin ni Takuma ang kanyang kapalaran, ngunit nakita niya ang palamuti ng swerte na ibinigay sa kanya ng mga babae na nakahiga sa lupa, at nagbigay ito sa kanya ng alaala mula kanina. Noong araw na sinabi niya kay Netsuki na gusto niyang tumakas dahil wala siyang halaga sa mga laban, at hindi na makakapag-transform ang mga babae kung siya ay mamamatay. Gayunpaman, tinawag siya ni Netsuki na tanga at hinawakan ang kanyang kamay habang sinasabi niyang naniniwala siya sa kanya dahil nailigtas niya siya sa dalawang pagkakataon. Sa kasalukuyan, bumangon si Takuma, ngunit itinulak siya ni Garem sa pader gamit ang kanyang malaking kamay at pinabagsak siya sa lupa. Gayunpaman, biglang dumating si Futaba at inihayag na naglagay si Ik-Ika ng tag sa buhok ni Garem, na nagbigay daan upang masubaybayan nila siya. Tinanong siya kung ano ang nangyayari, at sinubukan ni Garem na magpanggap na walang kaalaman, ngunit sinubukan siyang salakayin ng Viltrumite chop, kaya't nag-block siya at nag-transform pabalik sa kanyang anyong demonyo. Sa isang nakakatakot na ngiti, idineklara ni Garem na kakainin niya siya, ngunit ibinalik ni Futaba ang kanyang salamin at sinabi na kukunin niya ang buhay nito sa halip na ang kanyang proteksyon. Gayunpaman, banta ni Garm na puputulan ang ulo ni Takuma kung siya ay kumilos patungo sa kanya, ngunit lumikha siya ng pader na some-ire sa kamay nito at tinamaan siya dito habang sinasabi kay Takuma na tumakas. Garm ay sumusubok na gumanti sa pamamagitan ng pag-atake gamit ang mga proyektil, ngunit winawasak ito ni Futaba gamit ang mga chop ng karate at ipinaliliwanag sa kanya na ang kanyang mga kamay ay kasing lakas ng isang espada. Habang nagbabanggaan ang dalawang makapangyarihang nilalang, sinusubukan ni Takuma na tumakas upang makatagpo si Netsuki, ngunit biglang may lumabas na mga demonyong talam mula sa kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Garem na ang kanyang kakayahan ay parasitiko at ito ay naipapasok na, gamit ang isang selyo sa kanyang dila. Pinapahati ni Garem si Takuma gamit ang mga talam,
ngunit siya ay labis na determinado na mabuhay kaya tinawag niya ang isang makapangyarihang Asgardian Free na tinatawag na Mistletoe, naganap siyang pinagaling. Habang tumatakbo si Takuma, nakatitig si Garem sa pagkabigla, ngunit pinapaalala sa kanya ni Futaba ang kanyang presensya sa pamamagitan ng isang malupit na suntok sa kanyang tiyan. Pinagsasabihan siya ni Garem dahil pinayagan niyang makagamit ng ganitong makapangyarihang kapangyarihan ang isang simpleng tao, ngunit ipinaliwanag niya na nagawa ng Mistletoe na ibalik si Takuma dahil ito ay kanyang sariling kakayahan, dahil hindi pipiliin ng kanyang ama ang isang simpleng tao. Mas lalo itong ikinainis ni Garem, kaya inutusan niya ang kanyang mga demonyong alipin na umatake ng buong lakas, ngunit nagpatuloy si Takuma at ibinalik ang isang demonyang babae sa anyong tao. Ilang taon na ang nakalipas, nag-aaral si Takuma kasama ang kanyang may sakit na ina sa ospital, at pinayuhan siya nito na maglaro kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit sinabi niyang ayaw niya dahil baka matakot lang siya sa kanila. Tinanong niya siya kung magkakaroon ba siya ng mga kaibigan kung magiging kagalang-galang siyang tao, kaya pinatungan siya nito sa ulo habang sinisiguro sa kanya na magkakaroon siya ng mga kaibigan balang araw. Sa kasalukuyan, si Takuma ay pinapahirapan ng mga demonyong sundalo, ngunit naaalala niya ang cute ng ngiti ni Netsuki, at ito ang nagbibigay sa kanya ng motibasyon upang bumangon. Bigla, dumating si Ik-Ika at winasak ang lahat ng demonyo sa paligid gamit ang isang hiwa, kaya tumakbo si Takuma pasulong. Namangha si Ik-Ika na ngayon ay may mukha na si Takuma ng isang mandirigma, kaya hinaharangan niya ang daan ng mga demonyo na humahabol sa kanya. Sa wakas ay nagkita sina Takuma at Netsuki, ngunit sinampal siya nito sa mukha dahil sa pagkalate bago siya niyayakap at ipinahayag ang kanyang ginhawa na siya ay okay. Sa masamang pugad, sinabi ni Futaba kay Garm na tapos na ito, ngunit iginiit niya na mayroon pa rin siyang kalamangan dahil hindi kayang talunin ng mga Valkyrie ang kanyang pinakamakapangyarihang demonyo. Gayunpaman, sinabi ni Futaba na nagkakamali siya dahil maaari silang manalo sa pamamagitan ng pagpapalakas, at umaasa siyang magagawa ni Netsuki at Takuma ang susunod na Val-Love Power-Up, na yakapin ang isa't isa ng walang anumang balakid at halikan ng malalim sa loob ng 5 minuto. Sa ibang silid, naghubad sina Netsuki at Takuma ng kanilang mga natural na bathing suit upang maghanda para sa ehersisyo, ngunit sinabi ni Netsuki na kailangan nilang panasan ang isa't isa bago sila makapagsimula. Nang matapos siyang panasan si Takuma, sinabi niya itong lumingon, ngunit biglang nawala ng ulirat si Takuma, kaya ipinaliwanag niya sa kanya na hindi sila pwedeng mab-igo sa Val-Love exercise dahil ang iba ay nakikipaglaban para sa kanilang buhay laban sa mga demonyo. Nang marinig ito, sumang-ayon si Takuma, ngunit nang siya'y lumingon upang magsimula, siya'y nabulabog at humiling na siya na ang bahala. Sa labas, patuloy pa ring inaabuso ng malaking demonyo si Matsume, ngunit ginamit ni Yakumo ang kanyang plauta upang ma-activate ang mga pakpak ni Matsume, na nagpapahintulot sa kanya na makatakas sa halimaw at lumipad palayo kasama nito. Habang nasa ere, nag-aalala si Kuriri at nagtatanong tungkol kay Itsuyo, ngunit sinabi ni Matsume na ayos lang siya dahil kasama niya si Misa. Samantala, tapos na si Netsuki sa paglilinis kay Takuma, kaya't ipinaalam niya sa kanya na siya na ang susunod at binalaan siyang durugin ang kanyang sausage kung susubok siya ng kahit anong kalokohan. Sa bakuran, iniligtas ni Misa si Itsuyo mula sa mga demonyong mga braso, kaya't niyakap siya ni Itsuyo at pinasalamatan siya sa pagligtas. Gayunpaman, biglang sinuntok ni Itsuyo si Misa at nakita niyang ang kanyang kamay ay nahawahan ng mga demonyo. Ngunit pinakawalan ni Misa ang kanyang mga sinulid at nangako na ililigtas siya. Sa loob, natapos ni Takuma ang pagpunas kay Netsuki, kaya't siya ay humarap, at sinimulan nila ang kanilang Val-Love na ehersisyo sa pinakamagulong halik na may isip. Kasabay nito, ninakaw ni Misa ang mga sinulid mula sa damit ng kanyang mga kapatid at ginawa itong isang malaking bola, na kanyang inihagis sa halimaw. Samantala, biglang umubo si Netsuki sa gitna ng halik, at napagtanto ni Takuma na siya ay pagod na matapos tumakbo sa ulan ng ilang oras habang hinahanap siya, kaya't nag-isip siya kung paano siya matutulungan. Bigla, isang mahiwagang aklat ang lumitaw sa kanyang mga kamay, at nagbigay ito kay Netsuki ng lakas upang ipagpatuloy ang paghalik sa kanya. Sa labas, ang demonyo ay nagmamadaling pumasok upang tapusin ang mga babae, ngunit biglang dumating si Netsuki sa kanyang anyong Valkyrie at pinabagsak ito gamit ang sunod-sunod na atake bago nangako sa kanyang mga kapatid na tatalunin niya ang halimaw. Habang siya ay nagpapalipad ng mga talam patungo sa demonyo,
Inangkin ng demonyo ang mga talem at ibinalik ito. Ngunit siya ay nakaiwas, kaya't tinamaan siya ng demonyo pataas. Gayunpaman, nilampaso ni Netsuki ang demonyo gamit ang sunod-sunod na mga talem, at ipinaliwanag ni Misa na ang demonyo ay maaari lamang sirain sa pamamagitan ng isang mabilis na atake na masyadong malakas para dito. Sumipsip, kaya't inihahanda ni Netsuki ang kanyang espesyal na talem para sa isang ultimong atake. Sa masamang pugad, sumugod si Garm kay Futaba habang tinatawag siyang kaiya-hiya dahil sa pag-aalala sa mundong pantao, ngunit itinulak siya nito gamit ang isang pader at naghatid ng malupit na suntok sa kanyang tiyan, habang ipinaliliwanag na siya'y galit dahil nasaktan ang kanyang pamilya. Gayunpaman, naghagis si Garm ng ilang palaso bilang isang pan-diversion na nagbigay daan sa kanyang pagtakas. Sa labas, nagpalabas ang demonyo ng malalakas na shockwave na nakakatakot sa mga dalaga, ngunit hindi natitinag si Takuma, at naghatid si Netsuki ng makapangyarihang hiwa ng liwanag, na sumire dito ng tuluyan. Samantala, ang kasama ni Dharam na nagligtas sa kanya ay humihiling na umalis na siya roon, ngunit sinubukan niyang ipaglaban na kaya pa rin niyang magpatuloy, kaya pinapaalalahanan niya si G.A. Dharam na maaari siyang parusahan dahil sa pagkabigo sa misyon, at sinasabi sa kanya na kailangan nilang patuloy na bantayan si Takuma dahil ang kanyang mga kapangyarihan ay banta sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, naganap ang Paaralan Festival ayon sa plano, at nanalo si Metsum sa patimpalak ng kagandahan, kaya't binati siya ni Takuma. Tinanong niya si Takuma na makipagsayaw sa kanya sa sayawan, ngunit nalilito si Takuma dahil orihinal siyang nakatakdang makipagsayaw kay Netsuki. Kaya't ipinaliwanag ni Metsum na nagkasundo ang mga babae na sinumang manalo sa patimpalak ay maging siya ang makakasayaw niya. Gayunpaman, tila hindi komportable si Takuma dito, kaya't nagpasya siyang ibigay ang karapatan kay Netsuki. Sa kalaunan, sa isang dressing room, tinanong ni Netsuki si Takuma kung bakit bigla siyang nais makasayaw siya matapos siyang tanggihan, ngunit nahirapan siyang sumagot, kaya't napagpasyahan niyang hindi siya interesado sa kanya. Gayunpaman, nagpasalamat si Takuma sa kanya dahil sa pag-anyaya na makasayaw siya noong nakaraang araw upang matulungan siyang malampasan ang kanyang phobia at humingi ng tawad sa pagtanggi sa kanya, ngunit sinabi niyang huwag na lang siyang mag-alala tungkol dito. Sa mga sandaling yun, inihayag sa radyo ng paaralan na malapit nang magsimula ang sayawan. Kaya't hinalikan ni Netsuki si Takuma at sinabi sa kanya na hiniling niya itong makipagsayaw upang siya ay umunlad. Kinuha niya ang kamay nito, at pumunta sila sa labas kung saan sila ay sumayaw kasama ang iba pang miyembro ng pamilya. Ilang araw ang lumipas, naglalakad si Takuma sa pasilyo, nagrereklamo na hindi siya makapag-focus sa kanyang pag-aaral kahit na malapit na ang mga huling pagsusulit, ngunit nagulat siya nang makita ang mga babae na nagpapahinga sa sala. Ipinaliwanag ni Misa na nagpapahinga sila sa isang kotatsu dahil nananakit pa rin ang kanilang mga kalamnan mula sa laban sa pista, at iminungkahi niyang mag-date, ngunit ang tatlong estudyanteng babae. Mga laban para sa kanya. Sa mga sandaling yun, muling dumating si Kururi at nagsimulang magyabang tungkol sa automatikong medikal na set na ginawa niya. Tinanong ni Misa kung ano ang layunin nito, kaya ipinaliwanag ni Futaba na humiling siya kay Kururi na gawin ito dahil nais nilang alagaan ang kanilang mga katawan pagkatapos ng mga laban at inihayag na ang susunod na ehersisyo ng vowel love ay tinatawag na play doctor. Nang marinig ito, mabilis na napagtanto ni Misa na ang plano ay para suriin ni Takuma ang mga katawan ng mga babae habang naglalaro ng doktor, kaya tumanggi siya, at tumanggi rin ang ibang mga babae, ngunit sa wakas ay nagsimula ng kumilos si Takuma tulad ng isang pangunahing tauhan sa rom-com, habang hinihiling niyang dumaan sa ehersisyo. Dahil sa sitwasyon ni Takuma sa pista na nagdulot ng abala para sa mga babae, nais niyang gawin ang makakaya niya upang alagaan ang kanilang mga katawan dahil siya ang kanilang kasintahan. Nang simulan ng play doctor na ehersisyo, humiling si Futaba na siya ang mauuna, at pagkatapos suriin ang kanyang katawan gamit ang isang gadget, lumipat siya upang tingnan ang kanyang puso gamit ang stethoscope. Gayunpaman, biglang binuksan ni Futaba ang kanyang mga melons upang bigyan siya ng espasyo, at nagsimulang magkaproblema ang isip ng Hangul, kaya inilagay niya ang stethoscope sa kanyang gatas na pakete imbes na sa kanyang puso. Nang tawagin siya ni Futaba tungkol dito, nagsimula siyang makipag-usap tungkol sa pinakabagong kabanata ng Blue Lock upang magbago ang paksa, at siya ay sobrang nababato kaya umalis siya sa silid. Ang susunod na pasyenteng may problema ni Dr. Takuma ay si Misa. Ngunit pagdating niya, tumanggi siyang magpa-check up, sinasabing wala namang mali sa kanya.
Gayunpaman, habang sinusubukan niyang umalis, sinubukan ni Takuma na pigilan siya ngunit nagresulta ito sa paglabas ng kanyang mga prutas, kaya't napilitan siyang sumunod at pumayag na ipasuri ang sarili. Sa panahon ng pagsusuri, pinahira ni Takuma ang kanyang likod ng espesyal na bersyon ng DD oil na nilikha ni Kyuker at tinanong kung may pangangati ba siya kahit saan. Ngunit nagsimula ng magdulot ang langis ng kakaibang pakiramdam sa mga tamang bahagi, kaya't siya ay nainis at pinapalo ang masamang manggagamot. Pagkatapos niyang umalis, dumating si Itsuyo, na may kumpiyansa na nagsasabing handa siya sa anumang matitinding teknik sa medisina na balak gamitin ni Takuma sa kanya. Ngunit pagkatapos suriin ang kanyang katawan, ibinibigay niya ang isang tasa para punuin ng ihi para sa pagsusuri. Nagtataka siya dito, ngunit ginawa niya ito ng tahimik hanggat maaari upang hindi marinig ni Takuma ang kanyang pinagkukunan ng kabataan. Nang matapos siya, humiling si Takuma na ibigay sa kanya ang tasa ng berdeng likido, ngunit nahihiya siyang parang nakabalot na jacket, kaya tumakbo siya palabas ng silid kasama ang tasa. Kaunting sandali pagkatapos, dumating si Matsume para sa kanyang check-up, at humiling si Takuma na buksan niya ng malaki. Kaya maaari niyang suriin ang kanyang mga ngipin para sa mga sira. Pero nag-aalala siya na ang kanyang hininga ay amoy sardines tulad ng iyo. Nang sa wakas ay nagbukas siya, sinimulan ni Takuma na suriin ang kanyang bibig, ngunit naging sobrang intense ito kaya't nagsimula siyang damaloy ng laway sa kanyang sarili, at sa oras na natapos siya, mukhang parang isang modelo mula sa OnlyFans pagkatapos ng isang live na sesyon, kaya tumakbo siya palayo sa kahihiyan. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Netsuki para sa kanyang check-up, at sinabi ni Takuma na alisin ang kanyang mga takip upang makuha niya ang kanyang sukat, ngunit sinadyang pinukpok niya ito kaya't nagpasya siyang sukatin siya habang nakasuot pa rin ito. Habang siya ay naghahanda upang magsimula, pinayuhan siya ni Netsuki na huwag tumingin sa mga numero, ngunit tinukso niya ito sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang mga tagapangalaga ng kwento na cute, kaya't nahihiya siya at muli siyang sinaktan. Nang dumating si Yakumo para sa kanyang medikal, ibinigay niya kay Takuma ang thermometer upang suriin ang kanyang temperatura, ngunit siya ay nababahala dahil hindi pa siya nagkaroon ng matagumpay na medikal na pagsusuri. Gayunpaman, biglang nagbago ang sitwasyon nang alisin ni Yakumo ang kanyang mga takip at ilagay ang kanyang mga kamay sa maliliit na bahagi nito habang hinihiling na pakinggan niya ang kanyang puso, na nagdulot kay Takuma na magpanik. Pagkatapos ay pinasidhipan niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagmasahe sa kanyang dibdib at pagnganga sa kanyang tainga, kaya tumakbo siya palayo. Sa kahihiyan, di nagtagal, sinabi ni Takuma kay Kuriri ang tungkol sa kanyang mga nabigong medikal na pagsusuri kasama ang mga babae, kaya tinulungan siya nito sa pamamagitan ng pag-activate ng isang power-up na tinatawag na Super Examination Mode, na magbibigay daan sa kanya na gawin ang trabaho ng 100 tao. Sa anyong ito, si Takuma ay puno ng aura tulad ni Six Paths Naruto, kaya nararamdaman niyang kaya niyang gawin ang lahat, ngunit nang subukan niyang bumalik sa silid medikal, biglang itinulak siya ng suit ng doktor patungo sa pader sa isang pagsabog. Sa panahong ito, ipinaliwanag ni Kuriri na ang suit ay nag-overheat dahil ginamit niya ang murang hindi S-Guardian mga materyales upang paunlarin ito, at sinubukan ni Takuma na alisin ito, ngunit hindi ito gumagalaw, kaya nag-aalala siya na maaaring mahuli si Kuriri sa pagsabog. Sa labis na pag-desperation, tumalon siya mula sa bintana, at sumabog ang suit sa ere, na nag-iwan sa kanya ng malubhang pinsala. Habang tinitingnan siya, pinagsasabihan siya ng mga babae dahil sa lahat ng kakaibang teknik na ginamit niya sa kanila. Ngunit kalaunan ay napasaya sila at nagsimula siyang pakainin, kaya idineklara ng sistema na naging matagumpay ang Love Doctor exercise. Kinabukasan, sinubukan ni Itsuyo na pakainin si Takuma ng lutong bahay na pagkain, ngunit talagang nagdulot ito ng nagsuka siya, kaya tumakbo siya palayo sa kanya. Pinayuhan ni Misa si Itsuyo na maghinay-hinay sa pakikipag-date kay Takuma, kaya humingi siya kay Misa na ipakita sa kanya ang tamang halimbawa ng isang date dahil narinig niyang si Misa ay isang dalubhasa sa romansa. Gayunpaman, alam ni Misa na hindi totoo ang bulong-bulungan dahil wala siyang oras para sa romansa noong nasa Asgard siya, dahil pinapaglaban siya ni Futaba at Ikika laban sa mga higanteng baboy ng mag-isa. Tumanggi si Misa sa alok ni Itsuyo dahil sa lahat ng hindi tiyak na bagay, pero nagsimula ng mamilit si Itsuyo gamit ang kanyang mga mata na parang tuta, kaya kalaunan ay pumayag siyang tulungan siya. Matapos ang ilang sandali, humiling si Misa kay Takuma na tumulong sa kanya na tiklupan ng maraming damit habang si Itsuyo ay kumukuha ng mga tala mula sa labas.
Ikinwento niya kay Takuma kung paano siya dati gumagawa ng mga stuffed dolls para sa mga batang babae noong siya ay mas bata pa. Habang nagtitiklop sila ng mga damit, naubusan si Misa ng sinulid, kaya't pumunta siya sa aparador upang kumuha ng ilang ekstrang sinulid. Ngunit nakuha ni Takuma ang malinaw na tanawin ng kanyang mga pulang takip, na nagdulot sa kanya ng pagkabigla. Sinubukan niyang tingnan kung ayos lang siya, ngunit lalong naging kakaiba ang sitwasyon, kaya't sinubukan niyang lumabas upang magpahinga. Hinayla siya ni Misa pabalik, kaya't mahinahon niyang ipinaliwanag sa kanya na ang kanyang mga takip ay magulo. Ngunit sa halip na sampalan siya, masiglang humingi siya ng tawad. Gayunpaman, si Misa ay nagsisimulang malunod sa kahihiyan, na nagiging sanhi upang hindi siya makapag-focus sa kanyang gawain, at sinubukan ni Takuma na alamin ang kanyang kalagayan, ngunit nauuwi sila sa isa pang kakaibang posisyon. Kaunting sandali pagkatapos, ipinaalam ni Takuma na tapos na siyang matzi ng mga damit, at ito ay nagulat sa kanya, kaya ipinaliwanag niya na namumuhay siya ng mag-isa mula nang mawala ang kanyang ina, na nagdulot sa kanya ng awa para sa kanya. Ibinigay niya sa kanya ang isang espesyal na manika na ginawa niya para sa kanya, at inihayag ng Val-Love system na ang kanilang date ay halos naging matagumpay. Ilang araw ang lumipas, naglalaro ng baraha ang mga babae sa sala nang dumating si Futaba mula sa Asgard, at habang tinitingnan nila ang kahon, natagpuan ni Misa ang isang sobra mula sa orakulo ng kanilang ama. Ang mensahe ay nagsasaad na magkakaroon ng pag-atake ng demonyo kinabukasan, kaya't nagpasya si Futaba na magdaos sila ng pulong para sa estratehiya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay humiling siya kay Netsuki na mag-transform, kaya't hinalikan ni Netsuki si Takuma, ngunit sa kanyang gulat, hindi siya nag-transform, kaya't hinalikan niya si Takuma ng ilang beses pa at sa kalaunan ay naging mas matindi ang kanyang halik hanggang sinabi ni Futaba na okay nang huminto. Ipinakita ni Uri sa lahat ang isang sistema na kanyang binuo, na nagpapakita ng mga estadistika ng lahat ng mga babae sa isang tablet. Ibinigay niya ang tablet kay Takuma bilang regalo, kaya't nagpasalamat siya sa kanya. Habang tinitingnan ni Takuma ang sistema, tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng lakas ng atake, kaya't ipinaliwanag ni Futaba na ito ang enerhiya na kailangan nila, mga Diyos, upang umatake. Naubos ito kapag sila ay umatake o tumanggap ng pinsala, na nagiging sanhi upang mawala ang kanilang anyo. Ipinagpalagay niya na ang dahilan kung bakit zero ang lakas ng atake ni Netsuki ay dahil sobrang matindi ang araw ng pista, at ito ay nagdudulot sa ibang mga babae na maging mapaghinala sa kanya, kaya't nagsimula silang mang-abala. Kailangan, Misa ay nagtatanong kung sino ang lalaban sa mga demonyo dahil si Netsuki, ang tanging tamang umaatake sa grupo, ay wala, kaya't iminungkahi ni Futaba na tulungan ni Takuma sina Metsum at Yakumo na mag-level up para makayanan nila ito. Hindi nagtagal, may ilang photographer na kumukuha ng mga larawan ni Metsum habang mahigpit na hawak ni Takuma ang mga kamay ni Yakumo sa isang bench bilang bahagi ng kanilang vow love exercise. Ang puso ni Takuma ay tumitibok ng mas mabilis kaysa sa tambol sa isang konsyerto ni Shakira, kaya't humiling siya kay Yakumo na pahintulutan siyang sumipsip ng kaunti sa kanyang tsaa upang mapakalma ang sarili, ngunit malamig siyang sumagot na ito ay isang indirektang halik, at mas pipiliin pa niyang gawin yon kasama ang isang autistic na unggoy kaysa sa kanya. Samantala, ang ibang mga babae ay nanunood sa kanila mula sa isang restaurant habang nag-e-enjoy ng sorbetes, at sinasabi ng isa na nag-aalala siya tungkol kina Yakumo at Metsum. Nang marinig ito, naaalala ni Netsuki ang isang pag-uusap na mayroon siya kanina kay Takuma, kung saan inamin niya na palagi siyang nakakaramdam ng nakakatakot na aura kay Yakumo, at sinabi niya rito na nababahala si Yakumo sa tunog ng kanyang tumitibok na puso dahil mayroon siyang napakasensitibong pandinig mula pa noong siya ay ipinanganak. Ayon sa balita, si Yakumo ay mayroong bihirang kondisyon na tinatawag na CIDR, na nagpapahintulot sa kanya na marinig ang anumang tunog. Kahit gaano ito kaliit, at sa kasalukuyan, kailangan niyang magsuot ng headphones upang maiwasan ang mga tunog sa paligid na makagambala sa kanyang buhay. Noong mga panahong yon, pinayuhan ni Netsuki si Takuma na huwag masyadong matakot kung nais niyang hindi makabahala kay Yakumo, at ngayon, sa kasalukuyan, binabati siya nito ng magandang kapalaran dahil nag-ipon siya ng lakas ng loob para sa kanilang date. Sa upuan, unti-unting kumakalma ang puso ni Takuma, ngunit nang makita niya ang kanyang galit na mukha, lalo pang tumaas ang tibok ng kanyang puso, at lalo pang naging komplikado ang sitwasyon nang makita niyang si Yomada ay tila nahuhumaling kay Metsum sa upuan sa likuran niya.
Habang siya ay naguguluhan, aksidenteng inalis niya ang kanyang kamay mula sa kamay ni Yakumo, kaya iniulat ng sistema na nabigo ang kanyang tungkulin sa pag-ibig, na nagdulot sa kanya upang humingi ng tawad. Sinabi ni Yakumo na dapat niyang patayin ang kanyang puso dahil masyado itong malakas ang tibok, at binanggit niya ang kanyang kakayahang mag-regenerate, kaya't sinabi niya sa kanya kung paano siya nakagawa ng isang libro noong pista ngunit hindi na niya ito nagawa muli mula noon. Nang marinig ito, tinawag siya ni Yakumo na mahina at talunan at hiniling sa kanya na patunayan na kaya niyang gawin ito. Samantala, si Metsum ay nasa bus, nakatitig sa larawan ni Takuma habang nagpaplano kung paano magkaroon ng isang tamang halik sa kanya sa susunod na pagkakataon na mag-isa sila. Ngunit biglang dumating sina Takuma at Yakumo at pinakiusapan siyang maghanda. Ilang taon ang lumipas, si Metsum ay nakasuot na ngayon ng premium OnlyFans gear, at ang Vow Love System ay nagsimula ng isang ehersisyo na tinatawag na private 30-minute photoshoot kasama ang isang idol. Nag-aalala si Metsum na masyadong nakalantad ang kanyang swimsuit, ngunit sinabi ni Yakumo kay Takuma na patunayan niyang karapat-dapat siyang maging kanilang kasintahan, kaya't hindi niya pinansin ang mga reklamo ni Metsum at idineklara na kukunan niya siya ng pinakamagandang mga larawan. Habang kinukunan niya ang mga larawan, bahagyang nahihiya si Metsum dahil may mga staff members nasa labas, ngunit ang hormone monster na si Yakumo ay inalis ang kanyang itaas na bahagi at pinayuhan siyang ipakita ang kanyang mga kahangahangang prutas kaya't siya ay nag-pose habang hawak ang mga ito. Sa labas, si Yamada ay nagplano na bigyan si Metsum ng regalo, ngunit biglang lumitaw ang isang demonyal na bersyon ng Afro Samurai at inatake ang lugar. Habang tumatakbo ang lahat para sa kanilang buhay, dumating sina Futaba at Ikika at hiniling kay Yamada na tumakas bago makaharap sa halimaw. Nakita ni Metsum ito sa bintana at nagsimula siyang magpanik, ngunit hiniling ni Yakumo sa kanya na magmadali at mag-transform, kaya't sinimulan niyang kainin ang kanyang tainga habang hinahalikan siya ni Yakumo. Habang unti-unting nalalampasan ng demonyo ang mga nakatatandang kapatid, si Metsum at Yakumo ay pumasok ng dramatiko sa kanilang anyong Valkyrie at sinabi sa kanila na iwanan ang laban sa kanila. Nang sumugod ang demonyo, nakaiwas ang mga dalaga sa atake nito at lumipad palayo dahil gumagamit sila ng estratehiya na tinatawag na Akuma Exhaustion Tag Strategy, na naglalayong bawasan ang lakas ng atake ng demonyo nang hindi ito kinakailangan labanan. Gayunpaman, biglang lumitaw ang demonyo sa kanilang taguan gamit ang isang portal at sinubukang hatiin ang mga plano ni Metsum, ngunit ginamit ni Yakumo ang isang awit upang pabagalin ang demonyo, na nagbigay daan sa kanya upang tumalon at iligtas si Metsum. Habang nagtatago sila sa isang eskinita, tinanong ni Metsum si Yakumo kung mayroon pa siyang natitirang lakas, ngunit sinabi niyang wala na siyang masyadong natitira. Kaya't humiling si Metsum kay Takuma na tingnan ang tablet para sa mga estadistika ng halimaw. Nang ginawa niya ito, nalaman niyang hindi hamina ang halimaw kahit kaunti, at nagsimula ng magpanik si Takuma nang mapagtanto niyang masyadong mababa ang antas ng mga babae dahil sa dami ng mga pagkukulang niya sa mga petsa. Bigla, muling lumitaw ang demonyo at nagsimulang umatake, kaya't ginamit ni Yakumo ang isang music buff upang pahinain ang mga atake nito at palakasin ang lakas ng atake ni Metsum, na nagbigay daan sa kanya upang maiwasan lahat. Ang mga atake nito, ramdam ni Metsum na mananalo sila kung patuloy silang iiwas sa mga atake ng halimaw, at determinado siyang protektahan sina Takuma at Yakumo, ngunit bigla, isang palaso ang tumago sa demonyo, na nagdulot ng pagsabog nito at nagbawas sa lahat ng kanilang lakas ng atake sa zero. Gayunpaman, ang halimaw ay tumugon sa isang mas makapangyarihang anyo, kaya't nakiusap ang mga dalaga kay Takuma na tumakas. Ngunit naaalala niya si Futaba na ipinaliwanag ang kanyang mga kapangyarihan sa kanya at nakiusap na protektahan ang mga dalaga dahil siya lamang ang makakapagpagaling sa kanila. Habang umaatake ang demonyo, umiwas si Takuma at sinuntok ang mga halimaw bago ginamit ang kanyang mahiwagang aklat upang ibalik ang anyo ng Valkyrie ng mga dalaga. Muling sumugod ang demonyo, ngunit ginamit ni Yakumo ang isang awit upang palakasin si Metsum sa pinakamataas na lakas, na nagpapahintulot sa kanya na lumipad ng diretso sa halimaw, na nagiging alikabok. Samantala, ang masamang henyo, si Taka, ay nanunood mula sa itaas, at nagpasya siyang huwag ipagpatuloy ang pag-atake, kundi imbitahan ng demigoddess na kanilang pinaglilingkuran sa tamang panahon. Ilang araw ang lumipas, isang demigoddess ang naglalakad sa bayan kasama ang kanyang tagapaglingkod, si Raskva, at binalaan siya ni Raskva na maging maingat,
ngunit sinabi ng demigoddess na tungkulin niya bilang isang maharlika na ilantad ang kanyang sarili na makakuha ng mga paksa. Samantala, si Itsuyo ay nasa isang tren, at naaalala niyang humiling si Misa sa kanya na kumuha ng ilang mga kasangkapan sa pananahi para sa kanya pagkatapos ng paaralan, na nagdudulot sa kanya ng pagmamalaki na ang kanyang mga kapatid ay walang magagawa nang wala siya. Sa wakas, nagsimula siyang makaramdam ng mga kamay na humahawak sa kanyang mga peach, kaya't galit siyang tinawag ang kanyang mga kadena upang parusahan ang hindi karapat-dapat, ngunit nang siya'y lumingon, nakita niyang si Netsuki pala ito. Nang tanungin niya si Netsuki kung ano ang ginagawa nito roon, pinaalala ni Netsuki sa kanya na sila ay ipinadala upang gumawa ng isang pagsasanay sa pangako ng pag-ibig kung saan si Netsuki ay magiging isang manghuhuli ng peach, kaya't malakas na inimbitahan ni Itsuyo. Naaga niya. Samantala, si Takuma ay nasa likuran nila, nag-iipon ng lakas ng loob upang gampanan ang kanyang bahagi na iligtas si Itsuyo sa istasyon ng tren sa pamamagitan ng pagtulak kay Netsuki. Gayunpaman, biglang dumating ang ilang pulis at inaresto siya dahil sa pagkakaroon ng kainahinalang hitsura, kahit na siya ay maputi. Nang magsimula ang programa, sinimulang maglaro ni Netsuki ang mga plano ni Itsuyo habang pinapaniwalaan ang sarili na ginagawa lamang ito upang maging pinakamalakas na Valkyrie, ngunit biglang nang inig na nagdulot sa kanya na aksidenteng mahawakan ng isang mas sensitibong bahagi. Si Netsuki ay sobrang nahuhumaling sa kanyang mga una na nagsimula siyang maglaro ng mas matindi, at umaasa si Itsuyo na makarating sila sa istasyon agad, ngunit huminto ang tren dahil sa usaping pulis ni Takuma. Matapos ayusin ang mga bagay kasama ang pulis, naghihintay si Takuma sa istasyon para sa kanilang tren upang mailigtas si Itsuyo, ngunit nang dumating ang tren, hindi niya sila nakita sa pasukan dahil abala ang airhead sister sa kanilang mainit na laro sa maling pinto. Sa pasukan, nag-shutdown ang isip ni Takuma dahil sa malaking tao sa paligid. Ngunit siya ay nagiging matigas at pumasok, kung saan natatapos niya ang Val Love Quest sa pamamagitan ng pagtulak kay Netsuki palayo kay Itsuyo. Gayunpaman, aksidenteng nahawakan ni Takuma ang mga prutas ni Itsuyo, kaya't mabilis na umalis si Itsuyo sa kahihiyan. Sa ibang lugar, naroon si Taka sa pamilihan, kung saan lahat ay nakatingin sa kanya na parang siya si Justin Bieber, at sinabi niya sa kanila na may kaibigan na darating sa kanyang bahay para maglaro. Nang bumalik siya sa bahay, sinubukan ni Garm na umatake sa kanyang anyong demonyo, kaya't nag-transform si Taka sa kanyang anyong demonyo at tinamaan siya sa ulo gamit ang isang palaso bago nangako na parusahan siya. Mamaya, habang nasa lupa, nagmamakaawa si Garm kay Taka na pakainin siya dahil hindi siya kumain ng kahit ano sa loob ng 3 araw, ngunit tumanggi si Taka at hiniling na magluto siya ng pagkain para salubungin ang kanilang ginang. Sinubukan ni Garm na tumanggi, ngunit ang palaso sa kanyang ulo ay nagsimulang kumikislap, na nagiging sanhi upang siya'y maging tapat na aso na agad na tinanggap ang alok at nagsimulang magluto ng pagkain habang mingiti sa kanyang mukha. Habang nagsisimula si Taka na magplano ng panghimagas, biglang lumitaw ang kanilang ginang sa silid, abala sa pagkain ng ilang merienda, at sinabi niyang nasisiyahan siya, kaya't lumuhad siya upang batiin siya. Gayunpaman, ang walang isip na si Giaram ay sinubukang makipag-usap sa kanya ng casual, kaya't pinagsakluban ni Rosqua ang kanyang mukha sa lupa gamit ang kanyang mga paa at nagbanta na papatayin siya kung patuloy siyang magbibiro tungkol sa kanilang reyna. Pagkatapos, ipinaalam ng demigoddess na sila ay binigyan ng 2 utos mula sa duke, na sirain ang mga Valkyries at kunin ang Mistletoe, at lahat ng iba pa ay hindi mahalaga. Habang isinusulat ni Rosqua ang kanyang mga salita, idineklara ng demigoddess na si Skuld na tutuparin niya ang kanilang mga misyon at gagabayan sila patungo sa tagumpay sa Ragnarok. Samantala, naglalakad sina Netsuki at Takuma ng magkasama, at sinabi niya sa kanya na siya bumili ng ilang libro para pag-aralan para sa kanilang nalalapit na pagsusulit, ngunit sinabi niyang nakalimutan niya ito ng buo, kaya pinayuhan siya ni Takuma na mag-aral ng mas mabuti. Habang ipinapakita ang kanyang bagong salamin sa pag-aaral, biglang umubo si Netsuki at napagtanto niyang nahawaan siya ng sipon, kaya hinawakan ni Takuma ang kanyang kamay upang painitin siya, na nagpasimula ng pamumula sa kanyang pisngi. Inamin niyang mas nararamdaman niyang mainit at nagpasalamat siya sa kanya, ngunit bigla siyang tumalon palayo kasama siya dahil naramdaman niyang may madilim na presensya na papalapit sa kanila, na kasing delikado ng isang boss mula sa Elder Ring. Biglang may isang babae na may malaking katawan ang sumugod at inatake sila gamit ang kanyang sibat, at lumaban si Netsuki pabalik. Sa kanyang espada,
ngunit unti-unti nang humihina ang kanyang mga kamay, kaya natatakot siyang mamatay dahil hindi siya makapagbago. Gayunpaman, inihayag ng umaatake na siya si Ichika at pinuri si Netsuki sa paghawak sa laban sa kanya ng ilang segundo. Di nagtagal, nakarating sila sa bahay, kung saan pinagsabihan ni Ichika si Takuma dahil sa pagiging isang ganap na manlilinlang tulad ni Megumi dahil palagi siyang pinuprotektahan ng kanyang mga kapatid na babae. Sinubukan niyang kalmeyan siya sa pamamagitan ng pagbati, ngunit naaalala niya ang lahat ng kakaibang mga date na mayroon siya kasama ang kanyang mga nakababatang kapatid, na lalo pang nagpasidhi ng kanyang galit. Pagkatapos ay binalaan ni Ichika siya na puputulan niya ang kanyang ari kung sakaling gumawa siya ng anumang kaina-hinalang kilos. Muli, ngunit pumasok ang ibang mga babae sa silid, kaya't nagbalik siya sa Teletubby mode habang hinahaplos sila. Ipinaliwanag ni Futaba na naroon si Ichika upang gampanan ang papel na pang-atake bilang kapalit ni Netsuki, at humiling siya kay Takuma na magtrabaho ng mabuti dahil si Ichika ay nasa level 1 pa lamang, at ang unang gawain ng pangako ng pag-ibig ay ang maghugas ng isa't isa sa banyo. Nang dumating sila roon, humiling si Ichika kay Takuma na tawagin ang libro, kaya sumigaw siya tulad ni Vegeta sa pagtatangkang gawin ito, ngunit tanging isang tahimik na utot ang kanyang nailabas, kaya humingi siya ng tawad sa kanya. Siya ay nagtanong sa kanya kung ano ang iniisip niya tungkol sa kanyang mga kapatid na babae, kaya't ipinaliwanag niya na siya ay nagpapasalamat sa kanila sa pag-aalaga sa kanya sa kabila ng kanyang kakaibang mga pag-uugali, kahit na ito ay para iligtas ang mundo. Ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya magiging mas malakas kung ang nararamdaman niya para sa kanila ay obligasyon at hindi pag-ibig. Ipinaliwanag niya na ang mga dalaga at kanilang mga minamahal ay lumalakas kapag sila ay umiibig sa isa't isa, at mahirap para sa mga Valkyrie sisters na maging mas malakas kaysa sa kanilang kasalukuyang antas habang siya ay mahina pa. Kaya't sinabi niya sa kanya na dapat siyang maging isang lalaking karapat-dapat sa kanyang pag-ibig. Bigla, dumating sina Netsuki at Yakuma sa banyo dahil pinadala sila ni Futaba upang magdagdag ng kaunting saya. Nag-aalis ng kanilang mga baluti upang sumali sa paliguan. Samantala, tinanong ni Kuriri ang iba tungkol sa kapangyarihan ni Ichika, kaya't ipinaliwanag nila na si Ichika ay may cider, na nagpapalakas sa kanya na parang Diyos ngunit nagbibigay din sa kanya ng sobrang sensitibong balat. Sa paliguan, natutunan nito ni Takuma ng personal, habang pinapanood niyang nanginginig siya habang hinuhugasan niya ang kanyang likod, at sinubukan niyang lumaban, ngunit nagbigay siya ng ilang tunog na pambabae. Gayunpaman, tumanggi siyang sumuko, at nang dumating ang pagkakataon ni Takuma na hugasan, iniwan niya ang espongha at ginamit ang kanyang mga gatas na bag sa halip, na lalong nagpalabas sa kanya ng kontrol. Habang pinapanood sila, inakusahan ni Yakumo si Netsuki na gustong sumali sa kanilang kakaibang laro, at sinubukan niyang itanggi ito. Ngunit nagpatuloy si Yakumo sa pang-aasar sa kanya habang pinapayuhan siyang ipahayag ang kanyang nararamdaman kay Takuma. Sa kalaunan, sobrang na-stimulate si Netsuki kaya't tinamaan niya si Yakumo palayo mula sa pool, at tinapos ni Ichika ang vow love exercise sa pamamagitan ng paghalik kay Takuma, na nagbigay daan upang magbago siya sa kanyang anyong Valkyrie. Gayunpaman, agad siyang nahulog. Kaya't ipinaliwanag ni Netsuki na palaging hindi makagalaw si Ichika ng ilang segundo pagkatapos magbago dahil mababa ang kanyang lakas ng atake. Samantala, sinasabi ni Skull sa kanyang mga alagad na plano nilang pasukin ang kuta ng kaaway at tapusin si Takuma sa isang iglap. Kinabukasan, lahat ay nagre-relax sa sala, at ipinaliwanag ni Futaba kay Takuma na ang kanilang mga kakayahan ay ang materialisasyon ng bioenergy, Aether, na taglay ng lahat ng buhay. Sa Asgard, may ilang mas mataas na Diyos na may higit pang Aether kumpara sa mga Valkyrie. Pagkatapos ay inihayag niya na ang Aether ang dahilan kung bakit dumarating ang mga demonyo upang salakayin ang kaharian ng tao, ngunit itinuro ni Netsuki na magsisimula ang isang malaking digmaan sa pagitan ng mga Diyos kung magpapatuloy ito. Samantala, si Skull ay nasa bubong kasama si Raskva, nagbabalak na simulan ang kanilang plano sa pagsalakay, at nagpasya siyang bigyan si Garm ng pagkakataong maibalik ang kanyang nasirang reputasyon, kaya't nagpasalamat siya sa kanya. Habang sila'y lumilipad sa himpapawid, sinabi ni Garm kay Raskva kung paano tumugon si Takuma matapos siyang maputol sa gitna gamit ang kapangyarihan ng Mistletoe, ngunit sinabi ni Raskva na wala siyang ideya kung ano ang Mistletoe, kaya't ipinaliwanag niya na ang Mistletoe ay isa sa 3 piraso ng Yggdrasil na umiiral. Ang 2 pang piraso ay Blot at Makarkaf, at bawat isa sa mga ito ay isang napakabigat na kristalisasyon ng Aether.
Kahit na ang mga demonyo ay mas mataas ang potensyal sa digmaan kaysa sa mga Diyos, hindi sila makapagdaos ng isang malawakang pagsalakay dahil ang mga pangunahing Diyos ay may hawak ng lahat ng tatlo. Gayunpaman, sinasabi ni Skull na mayroon silang kalamangan dahil ang kayamanan na dapat ay nakatago sa silid ng kayamanan sa Valhalla ay hindi isang lugar na kanilang maaabot, ngunit sinabi ni Raskva na kakaiba na ipinagkatiwala ni Odin ang ganitong makapangyarihang kayamanan sa isang simpleng tao. Bigla, lumitaw si Ik-Ika sa likuran nila at sinabi na hindi rin niya nauunawaan ang desisyon ng kanyang ama, kaya't kumilos sila upang harapin siya. Matapos nilang tukuyin bilang masasamang Diyos, banta niyang aalisin sila kung hindi sila. Tumakbo pabalik sa Asgard, ngunit si Skull ay nakangiti ng may banta. Sa bahay, ipinaliwanag ni Futaba na may dalawang uri ng Diyos, ang mga ganap na Diyos at ang mga demigod. At ang pinakamalaking pagkakaiba ay hindi magagamit ng mga ganap na Diyos ang kanilang likas na kakayahan sa mundong tao. Samantala, pinuri ni Skull si Ik-Ika sa paghamon sa kanya nang walang Takuma sa kanyang tabi at idineklara na wawasaki niya ito, ngunit si Ik-Ika ay kumuha ng posisyon para sa laban habang hinahamon siyang subukan. Pagkatapos, tinukso siya ni Skull dahil sa pagsubok na mang-akit gamit ang kanyang banta. Kaya't ipinaliwanag ni Ik-Ika na inutusan siya ng kanyang ama na gawin ang kanyang makakaya upang hindi pumatay ng tao dahil anumang karagdagang pagpatay ng ang kanilang sariling uri ay maaaring magdala ng pagkawasak sa Asgard. Itinuro ni Ik-Ika na ang kanilang masamang plano na sirain ang mundong pantao upang makakuha ng kapangyarihan at ugain ang daloy ng Yggdrasil ay magdadala ng nakamamatay na mga kahihinatnan. Ngunit sinabi ni Skull na tumahimik siya at idineklara na ipapakita niya sa kanya ang lakas militar na magdadala sa hinaharap ng Yggdrasil. Inutusan niya si Garm at Raskva na maghanda para sa laban, ngunit habang ginagawa nila ito, biglang tinamaan ni Ik-Ika si Garm ng isang malupit na suntok at pinagsabihan siya dahil sa pag-aalaska sa kanyang mga kapatid. Bago pa makapag-isip si Skull, biglang sumulpot si Ik-Ika sa harap niya at kinuha si Raskva bilang hostage. Nagbabanta na wawasakin ng mga minion ni Skull kung siya ay kumilos pa ng isang hakbang. Nakikita ito ni Taka mula sa isang bubong malapit, ngunit alam niyang siya ay mawawasak kung lalapit siya upang pigilan si Ik-Ika, kaya't nagsummon siya ng pana para sa isang long-range na atake. Humiling si Ik-Ika kay Skull na umatras patungong Asgard kapalit ng buhay ng kanyang mga minion at nagsimula siyang bilangin mula sa 10. Kaya't sinabi ni Raskva na dapat siyang tumakas habang pinapakalma niya si Ik-Ika, ngunit idineklara ni Raskva na hindi niya kailanman iiwanan ito. Gayunpaman, ang kakayahan ni Ik-Ika sa pagmamasid ay nagpapahintulot sa kanya na matukoy ang isang tao na palihim na lumalapit mula sa likuran, kaya't lumingon siya upang atakihin ito. Iniisip na siya ang gumagamit ng palaso, ngunit nakita niyang ito ay isang normal na tao. Habang siya ay abala, sinamantala ni Skull ang pagkakataon sa pamamagitan ng pagtakbo at paghalik kay Raskva, at ito ay lumikha ng maraming makapangyarihang demonyo sa langit. Si Skull, ngayon sa kanyang madilim na anyo, ay nagsasabing tapos na ang laro para sa mga Valkyrie, ngunit si Itsuyo ay pumasok ng dramatiko sa kanyang anyong Valkyrie sa pamamagitan ng pagbalot sa mga demonyo gamit ang kanyang mga kadena. Pagkatapos ay nagbanta siyang atali si Skull, ngunit biglang may umatake na demonyo, at napansin ni Takuma na maraming demonyal na itlog si Skull na magagamit, kaya nag-iisip siya ng paraan upang masolusyonan ang sitwasyon dahil hindi makapag-transform si Netsuki at hindi makagalaw si Itsuyo ng matagal. Sa hangin, hinamon ni Skull si Itsuyo sa isang labanan, ngunit nang makita niyang ang kanyang mga kasama ay naubos na, nagpasya siyang umatras at nangako na babawasan ang Valkyrie sa mga hiwa ng pizza sa susunod nilang pagkikita. Sa bahay, nakatanggap si Futaba ng ulat tungkol sa lahat ng nangyari, kaya't ipinaalam niya kay Misa na may demigoddess ang kanilang kalaban at nagpasya silang babaguhin ang kanilang taktika mula ngayon. Kinabukasan ng umaga, ibinigay ni Natsuki kay Shino ang kanyang almusal sa aklatan at sinabi sa kanya na alagaan ang sarili dahil siya ang hadlang na nagpapanatili sa kanilang lahat na buhay. Nang marinig nila si Ik-Ika na sumisigaw sa katabing kwarto, ipinaliwanag ni Natsuki na pinapagalitan niya si Takuma dahil sa pagiging walang silbi, at ito ay nagbigay interes kay Shika sa kanya, kaya't nagpasya siyang makilala siya sa lalong madaling panahon. Samantala, sina Takuma at Ik-Ika ay nagsagawa ng isang vow love exercise na tinatawag na melon massage sa loob ng 30 segundo, at pinuri ni Takuma si Ik-Ika sa mahusay na ginawa niya, ngunit sinadyang tumama siya ng suntok sa dingding sa tabi niya dahil sa galit.
Gayunpaman, nalaman ng mga babae na hindi pa umuusad si Ik-ika dahil hindi pa niya tinatanggap si Takuma bilang kanilang kasintahan, kaya't sinabi ni Misa na tawagin siya bilang kanyang kasintahan, ngunit sa halip, nagalit siya. Tungkol sa kung paano siya kasing walang halaga ni Sakura kahit na may katawan si Dwayne Johnson. Di nagtagal, sina Takuma at Ik-ika ay nagtapos ng isang pangako ng pag-ibig na misyon upang mamili ng magkasama, at si Takuma ay umakyat sa kanyang silid, kaya't nagdaos ang mga babae ng isang pulong kung saan tinalakay nila kung gaano kalakas sina Scold at ang kanyang mga kapatid. Unti-unting bumababa ang isip ni Natsuki habang iniisip niyang bumili si Takuma ng maanghang. Kaya't nilagok niya ang inumin mula sa mesa, akala ay alak, ngunit ito pala ay isang espesyal na likha ni Korere, na nagpasimula sa kanya na kumilos ng mas hanggal. Pumasok siya sa kwarto ni Takuma at humiling na tanggalin niya ang kanyang kasuotan. Nang gawin ito ni Takuma, pinagsabihan siya niya dahil hindi siya naglaro sa kanyang mga plano bago siya sumugod sa kanya. Habang nasa ibabaw siya, tinanggal niya ang takip ng kanyang kasuotan at sinimulang galawin ang kanyang mga abs, kaya't hinawakan niya ang kanyang mga prutas upang pigilan siya. Gayunpaman, nagustuhan ito ni Natsuki at sinubukan niyang tanggalin ang kanyang mga protector ng prutas, ngunit nagkaroon si Takuma ng alaala ng banta ni Ik-ika at aksidenteng itinulak siya palayo. Matapos tumama ang kanyang ulo sa lupa, bumalik si Natsuki sa katinoan at nakita niyang nakatayo si Takuma sa itaas niya, kaya natakot siyang baka bigyan siya nito ng 5 rounds ng mainit na cookie. Humahaplos, ngunit hinawakan niya ang libro sa likod niya sa halip. Pagkatapos ay inamin ni Takuma na hindi niya nauunawaan ang mga damdamin ng pag-ibig at tinanong siya kung mayroon na ba siyang minahal, ngunit sinuntok siya nito at nagalit tungkol sa kung paano ang lalaking mahal niya ay isang hanggal. Nang sumunod na gabi, si Scold ay nasa himpapawid kasama ang isang kawan ng mga demonyo na kanyang nilikha, at idineklara niyang wawasaki nila si Takuma at ang mga Valkyrie at kukunin ang Missile Tenay. Gayunpaman, dumating si Futaba sa larangan ng labanan kasama sina Takuma at Ik-ika at nagbago sa kanyang anyong Valkyrie. Ilang taon na ang nakalipas, lumapit si Futaba sa kanyang ama, si Oden, para humingi ng mga matalinong salita, ngunit ang tamad. Sinabi sa kanya na laging isipin na siya ay mahina. Ngayon sa kasalukuyan, si Futaba ay nakatayo sa harap ng isang grupo ng mga demonyo, at nang sila ay umatake, lumikha siya ng maraming pader upang harangan sila. Nang makita ito, sinabi ni Ik-ika kay Takuma na sumama sa kanya para magtago sa likod at tumakbo ng maaga. Kanina, nagkaroon ng pulong ang mga nakatatandang kapatid, at inamin nilang hindi nila kayang talunin si Scold, kaya't iminungkahi ni Ik-ika na gawing walang kapangyarihan siya sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang kasintahan, si Raskva. Sa isang biglaang pag-atake habang abala si Futaba sa mga demonyo, itinuro ni Ik-ika na maaari lamang siyang magbago ng anyo sa loob ng 1 minuto, at hindi siya sigurado kung handa si Takuma na. Lumakad patungo sa tiyak na kamatayan kasama siya. Biglang dumating si Takuma at sinabi sa kanila na nais niyang sumali sa pag-atake laban kay Scold, na nag-iwan sa lahat ng nagulat. Nagmungkahi si Futaba na gumawa sila ng isang pagsasanay ng pangako ng pag-ibig kung saan sila ay yayakapin ng walang anumang takip at maghahalikan ng may init sa loob ng 5 minuto, kaya sumama siya sa kanya sa banyo, kung saan nagsimula silang maghalikan. Sa proseso, si Futaba ay nagsimulang makaramdam ng labis na pananabik dahil sa kanyang matinding damdamin, kaya humingi siya ng tawad. Ngunit sinabi niya na gusto niya ang mga lalaki na handang lumampas para maging mas malakas at muling hinalikan siya. Sa kasalukuyan, tinawag ni Futaba ang isang dobleng pader ng kastilyo, na sumire sa isang malaking demonyo, at sinuntok ang isa pang demonyo, ngunit tinawag siya ni Scold na mahina dahil masyado siyang abala sa pakikipaglaban na parang si Bruce Lee habang dapat ay tinatawag niya ang buong kastilyo ng Asgard upang harapin sila. Bilang tugon, pinagalit ni Futaba si Scold sa pagtawag sa kanya na isang low-budget na Darth Vader, kaya inutusan niya ang kanyang mga demonyo na magmassacre. Samantala, napansin ni Ik-ika na nag-iwan si Scold ng isang surveillance demon sa lugar, kaya ginamit niya ang kanyang sibat upang makahanap ng ibang daan at nagsimulang tumakbo patungo roon kasama si Takuma. Sa daan, tinanong ni Takuma kung bakit hindi ginagamit ni Futaba ang kanyang kastilyo, kaya ipinaliwanag ni Ik-ika na hindi niya ito magamit dahil si Futaba ay makakagamit lamang ng maliit na halaga ng Aether, na nagiging dahilan upang siya ang pinakamahina sa mga kapatid. Ang kastilyo ay may kakayahang magpatawag ng Valhalla, ang kuta ng Aether, kaya't sa tamang halaga ng Aether,
makakapagpatawag si Futaba ng iba't ibang uri ng mga sandatang aether, kabilang ang isang sigaw ng digmaan, ngunit sa kasalukuyan niyang halaga, ang pinakamaaari niyang gawin ay ipatawag ang panlabas na pader, na nag-iiwan sa kanya ng walang ibang opsyon kundi makipaglaban ng walang armas. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang kahinaan, si Futaba ay naging disipulo ni Thor at nagsanay ng mabuti upang mapabuti ang kanyang lakas pisikal hanggang siya ay nakilala bilang kanyang kamahalan. Sa larangan ng digmaan, winasak ni Futaba ang maraming makapangyarihang demonyo gamit lamang ang kanyang mga kamao at mga galaw ng UFC, na nag-iwan sa kanya ng pagod. Ngunit kahit na mas marami pang demonyo ang pumapaligid sa kanya, matapang niyang ipinangako na poprotektahan niya ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay nagsimula siyang maghagis ng mga espesyal na galaw ni Mayweather sa mga demonyong nasa kanyang daraanan, ngunit isang demonyo ang nagtulak sa kanya palayo. Sa kanyang taguan, napansin ni Ik-Ika na may natitirang 4 na itlog ng demonyo si Skuld, ngunit napagtanto niyang mapanganib ang harapin sila sa ngayon, kaya sinabi niya kay Takuma na maghihintay sila hanggang mas marami pang atensyon ni Skuld ang nakatuon kay Futaba. Takuma ay humihingi sa kanya na kumpirmahin kung 4 na itlog na lang ang natitira, kaya't ginamit niya ang kanyang sibat upang suriin ang paligid, ngunit wala siyang nakita, kaya't pinagsabihan siya nito dahil sa pagbibigay ng maling alarma. Habang pinapanood si Futaba na nagdurusa, nakakaramdam si Takuma ng pagkabigo dahil hindi niya maitaas ang kanyang antas at matulungan ang ibang mga babae na umangat pa, at tinanong niya si Ik-Ika kung oras na. Ngunit sinabi nito na hindi pa oras kahit siya mismo ay nasa hangganan na ng kanyang isipan. Gayunpaman, isang demonyo ang kumontrol sa binti ni Futaba at itinulak siya sa pader habang isang napakalaking demonyo ang lumalapit upang atakihin ang mga babae, ngunit nakatakas si Futaba at pinigilan ang isang napakalaking demonyo na may mahika. Muli namang sinimula ni Futaba na pasiklabin si Skuld sa pamamagitan ng pagbatikos sa kanyang kasintahan, si Razva, kaya't nagalit si Skuld at nagsimulang magpalabas ng mga pagsabog patungo sa kanya. Habang siya ay abala, lumitaw si Ik-Ika sa likuran nila sa anyong Valkyrie at winasak ang lahat ng mga itlog ng demonyo bago inatake si Skuld, ngunit hindi tumagos ang kanyang sibat sa katawan ng madilim na loli. Gayunpaman, mayroon ng pagkakataon si Ik-Ika na atakihin ang kanyang tunay na target, si Razva, ngunit habang siya ay lumalapit upang gawin ito, napagtanto ni Takuma na ang bilang ng mga itlog ng demonyo na tinawag ni Skuld ay isa. Mas mababa kaysa sa kanyang naiproduce noon. Pagkatapos ng ilang minuto ng pag-iisip, napagtanto niya na ang nawawalang itlog ng demonyo ay konektado kay Razva, kaya't siya ay tumalon at itinulak si Ik-Ika sa gilid. Ang kanyang teorya ay agad na napatunayan, habang si Razva ay nagiging isang malaking, makapangyarihang demonyo at iniulat kay Skuld na nakatakas sina Takuma at Ik-Ika, kaya't nagpa siya si Skuld na panahon na upang hanapin sila. Di nagtagal, nakarating sina Takuma at Ik-Ika sa isang taguan at dahil hindi na makagalaw si Ik-Ika, sinubukan ni Takuma ng desperado na gisingin ang kanyang mga kakayahan, ngunit walang nangyari, na nagdulot sa kanya ng pagkabigo. Nang makita ito, sinabi ni Ik-Ika na iwanan na siya at umuwi na lamang upang makabawi dahil hindi nila kayang mawala ang pinagkukunan ng kapangyarihan ng Valkyrie. Sinubukan ni Takuma na makipagtalo, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya ito ginagawa para sa kanyang kapakanan kundi para sa kanyang mga mahal na kapatid at sinabing iiwan niya ang mga ito sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, tumanggi si Takuma at matapang na hinawakan ang kanyang dibdib habang siya ay hinahalikan. Nang tanungin siya kung ano ang ginagawa niya, inamin niyang hindi niya siya gusto dahil sa kanyang matigas na ugali, ngunit dahil malulungkot ang mga babae kung siya ay mamatay, idineklara niyang hindi niya siya iiwan. Nang marinig ito, inamin ni Ik-Ika na siya rin ay may galit sa kanya at dahil ayaw niyang magdalamhati ang kanyang mga kapatid, inimbitahan niya siyang seluhan ang kanyang mga cupcake ng buong kasiyahan. Walang pag-aalinlangan, sinimulan ni Takuma na kainin ang kanyang mga cupcake na may lasa ng vanilla, ngunit nahinto sila ng ilang madilim na pagsabog mula kina Skuld at Razva, kaya tumakas sila. Gayunpaman, isang sinag ang nakapagpabagsak sa kanila. Ngunit nahawakan ni Takuma si Ik-Ika sa ere at bumagsak sila sa isang gubat, kung saan muling nagsimula silang humalik. Sa gitna ng kanilang halikan, napansin ni Ik-Ika na si Takuma ay nagtamo ng malubhang sugat mula sa isang saksak habang siya ay nagprotekta. Siya mula sa pagkakahulog, at ito ang nagpapaalala sa kanya ng araw na tinanong siya ng kanyang ama kung anong uri ng lalaki ang gusto niya. Noon, sinabi niya kay Odin na wala siyang tiyak na uri,
ngunit umaasa siyang makikita ng kanyang mga kapatid na babae ang uri ng lalaking handang isantabi ang sarili para sa kanila. Gayunpaman, nalaman ni Odin na yun din ang kanyang paboritong uri ng lalaki. Ngayon sa kasalukuyan, hinahalikan niya siya ng may matinding damdamin at inihahayag ng sistema na natapos na ang kanilang pagsasanay sa pangako ng pag-ibig. Samantala, ang madilim na duo ay malapit ng magdaos ng isang salo-salo, iniisip nilang nagawa nilang lipulin ang kanilang mga target, ngunit biglang lumitaw si Ikika sa likuran nila sa kanyang ganap na pormang puno ng kapangyarihan, at tinawag ni Takuma ang kanyang libro habang siya ay nagiging anyo ng labanan. Si Skuld ay naiinis na si Ikika ay kumikilos na parang ultra mabilis na Goku, ngunit mas galit pa siya dahil si Takuma ay pinapagana ang kanyang lakas ng atake at kalusugan na parang cheat code sa isang video game. Kaya't nagpapalabas siya ng mga madilim na pagsabog sa kanya na kanyang iniiwasan. Inaatake ni Ikika gamit ang kanyang sibat, ngunit iniiwasan ito ni Skuld at nagtatanong kung bakit siya inaatake imbes na protektahan ang kanyang mahal sa buhay. Ngunit malamig na sumagot si Ikika na ang pangunahing tungkulin niya bilang sibat ay batasan ang kanyang katawan ng surfboard. Gayunpaman, pinapalibutan ni Skuld si Takuma ng mga madilim na simbolo ng mahika at naghahanda ng magpasabog. Madilim na pagsabog ang tumama sa kanya. Ngunit ipinaalam ni Ikika sa kanya na ang kontra-atake ng Valkyrie ay malapit nang magsimula dahil ang mga dalaga ay konektado kay Takuma sa pamamagitan ng mga sinulid ng kapalaran. Sa sandaling yun, biglang pumasok si Netsuki sa eksena sakay ng bisikleta tulad ni Mumen Rider, ngunit bumangga ang kanyang bisikleta sa isang hadlang na nagpalipad sa kanya patungo kay Takuma. Habang siya ay nagmamadali upang saluhin siya, nahawakan ng kanyang kamay ang kanyang melon at nagbahagi sila ng isang masugid na halik na nag-trigger ng kanyang pagbabagong anyo sa anyo ng Valkyrie. Nang makita ito, naging desperado si Skuld at inutusan ang kanyang mga sundalong demonyo na isakripisyo ang kanilang mga kaluluwa upang protektahan si Rosqva at siya, ngunit bumalik si Futaba at sinabing hindi niya sila papayagan. Nang tanungin ni Rosqva si Skuld para sa desisyon, tumanggi siyang gumamit ng kanilang pinakahuling hakbang, na nagsasabing ito ang isang bagay na hindi nila dapat gawin, ngunit biglang winasak ni Ikika ang kanilang hadlang. Kaya't sa wakas ay pumayag siyang gawin ito. Bigla, lahat ng mga demonyo ay nawala mula sa lugar at inactivate ng mga madidilim na babae ang kanilang domain expansion, na nagbabalot sa buong langit ng pula. Nakita ito, agad na kumuha ng posisyon sa laban ang lahat ng mga babae at nagtayo ng mga pader para sa depensa, ngunit nalilito si Takuma sa nangyayari, kaya't ipinaalam nila sa kanya na may isang entidad na tinatawag na si Golder ay tinatawag. Gamit ang isang binagong demonyal na itlog, binago ni Skuld si Rosqva sa isang napakalakas na Dark Mummy, at pinapayagan ni Rosqva siyang gamitin ang kahit anong kapangyarihan na gusto niya. Si Netsuki ay nag-atake ng mga espada sa kanya, ngunit wala itong epekto, kaya't naglunsad si Ikika ng isang makapangyarihang atake gamit ang kanyang sibat, ngunit agad siyang naitapon palayo. Pagkatapos, naglunsad ang Dark Mummy ng isang malakas na pagsabog, na bumagsak sa lahat ng Valkyries at winasak ang hadlang na itinayo ni Shino sa bayan. Nagtataka si Netsuki kung paano siya nabubuhay matapos matanggap ang ganitong kalakas na atake, ngunit nang siya nakikita niya ang kanyang batang toy na nagtatrabaho ng overtime gamit ang kanyang mahiwagang aklat ng pagpapagaling. Naalala ni Takuma ang sinabi ni Futaba na tiyak na magtatakda ang kaaway ng isang sorpresang atake, ngunit magkakaroon ng pagkakataon para sa tagumpay kung makakaraos sila dito. Ang mga sibilyan sa lugar ay nagsisimulang tingnan ang mga babae, iniisip na sila'y mga bobo at otaku na nasaktan habang naglalaro ng Wizard of Oz, ngunit sinisipsip ng madilim na Diyosa ang kanilang mga kaluluwa, kaya tumakas ang ibang tao. Matapos kolektahin ang mga kaluluwa ng ilang hindi pinalad na tao, inilunsad ng madilim na Diyosa ang isang malaking madilim na Rasengan patungo sa mga babae. Ngunit muling dumating si Takuma sa tamang oras gamit ang kanyang katawan bilang isang kalasag at nililinis ang madilim na pagsabog gamit ang kapangyarihan ni Missile Tenay. Nang makita ito, naaalala ni Skuld kung paano siya pinuprotektahan ni Rosqva sa katulad na paraan tuwing sila ay nasa panganib. Ngunit patuloy na nag-atake ang mga dalaga sa madilim na Diyosa hanggang sa masira ang pagbabagong anyo, dahilan upang mahulog sina Skuld at Rosqva sa lupa. Habang nahihirapan si Rosqva na makahinga, lumapit si Ikika upang tapusin sila, ngunit pinrotektahan ni Skuld si Rosqva at humiling sa kanya na huwag patayin si Rosqva.
Gayunpaman, sinabi ni Ik-ika na lampas na sila sa punto ng pagsunod sa utos ng kanyang ama laban sa pagpatay. Ngunit napansin niya ang isang bitak sa mata ni Roskva, na nagulat sa kanya, at ito ay nagbigay daan kay Skuld. Tumakas kasama siya. Samantala, si Takuma ay umuubo ng dugo sa lupa, at ito ay nagdudulot ng takot kay Netsuki para sa kanyang buhay. Ngunit ipinaliwanag ni Ik-ika na siya ay pagod lamang matapos ang pagtutulak sa kanyang mga kakayahan sa hangganan. Habang nagsisimulang dumating ang mga bumbero, iminungkahi ni Ik-ika na umuwi na sila dahil sila ay kapansin-pansin doon. Ngunit naramdaman niya ang isang kakaibang presensya sa hangin, na nagdulot sa kanya ng pagkabahala. Habang tumatakas ang mga madidilim na babae, ipinaalam ni Taka kay Skuld na hindi na sayang ang kanilang pagsisikap na abalahin ang mga babae at wasakin ang hadlang dahil nahuli na niya si Misa at nakamit nila ang kanilang pangunahing layunin na makuha ang bulaklak ng Mistletoe. Sinubukan ni Garm na basagin ang bakal na bola na nagtatanggol sa ibang mga babae, ngunit hindi ito nagtagumpay kaya't sinabi ni Taka na mag-evacuate sila dahil mapapahamak sila kung makauwi ang ibang mga babae. Gayunpaman, nagpasya si GRM na hindi siya aalis nang hindi nakakakuha ng katawan, kaya't ginamit niya ang kanyang madidilim na talam upang buksan si Misa mula sa loob, na nagdulot ng sigaw ng pagdurusa mula sa ibang mga babae. Ilang oras ang lumipas, nagising si Futaba, at ipinaalam ni Ik-ika sa kanya na si Misa ay ginagamot ni Takuma at dahan-dahan nang bumabawi mula sa isang sitwasyon na dapat sanay naging agarang kamatayan dahil ang ng mga sinulid na itinakbo niya sa buong katawan ay agad na nagtatagpi sa kanyang mga sugat. Tumayo. Gayunpaman, habang ginagaling ni Takuma ang kanyang katawan, ipinaalam niya sa ibang mga babae na hindi na niya maramdaman ang kaluluwa sa kanyang katawan, kaya't lahat sila ay nagsimulang umiyak ng walang magawa. Samantala, sa kaharian ng espiritu, may ilang madidilim na espiritu na tentacles ang nagpasya na bigyan ng Gotei 13 Soul Reapers ng isang palabas bilang pasasalamat sa pamamagitan ng paglalaro sa mga plano ni Misa, at nang maalala niya ang kanyang mga kapatid, siya ay nanalangin para may dumating na magligtas sa kanya. Bigla, isang sinag ng liwanag ang bumagsak sa mga tentacles, at natagpuan niyang nasa bisig ng Takuma, kaya tinanong niya kung patay na siya. Ngunit nangako siyang ipapaliwanag ito mamaya habang patuloy siyang lumalaban sa mga espiritu. Habang nagmamarcha, naaalala ni Takuma kung paano siya natatakot sa lahat matapos mamatay ang kanyang ina. Ngunit sa mga nakaraang buwan, ang kanyang madilim na puso ay naliwanagan ng presensya ng mga babae. Habang nahihirapan siyang buhatin si Misa pasulong, sinabi niya na iwanan na siya dahil ayaw niyang maging sanhi ng kanyang kamatayan. Ngunit sinabi niya sa kanya na magiging isang malakas na tao siya na karapat-dapat maging kasintahan ni Misa at ng kanyang mga kapatid upang hindi na nila muling makita siyang mukhang kawawa. Sa sandaling yun, naramdaman ni Misa ang katawan ni Takuma, at nagtataka siya kung nararanasan ba niya ang pag-ibig. Nang malapit na sila sa labasan, nagsimulang sumuko ang katawan ni Takuma, ngunit narinig niya ang boses ni Netsuki na tinatawag ang kanyang pangalan, at ito ang nagbigay sa kanya ng motibasyon upang bumangon at lumakad patungo sa labasan kasama si Misa sa kanyang likuran. Sa normal na mundo, nagising si Misa, kaya't lahat ng mga babae ay masayang niyayakap siya. Ngunit humingi siya ng tawad dahil hindi niya nagawang protektahan ng mistletoe at pinasalamatan si Takuma sa pagligtas sa kanya. Kaagad pagkatapos nito, dumating si Shino at binati si Takuma, at ipinakilala siya ni Ik-ika bilang pinakamalakas na Valkyrie. Kinabukasan sa paaralan, taimtim na nanalangin si Takuma na sana ay umubra ang charm ng mga babae para sa kanyang pagsusulit. At nang magtipon-tipon ang lahat upang tingnan ang kanilang resulta, nakita ni Takuma na siya ang nasa unang pwesto sa buong klase, at pinuri siya ng mga babae dahil sa wakas ay nalampasan niya ang kanyang mga problema. Habang may luha sa mga mata ni Takuma, humingi siya ng tawad sa kanyang ina dahil sa pagtagal niyang tuparin ang kanyang pangako. Nang umuwi si Takuma, nakita niya sina Netsuki, Metsum, at Itsuyo na nagbabago tulad ng noong una silang magkita, ngunit sa pagkakataong ito, matapang niyang inamin na mahal niya sila. Iyan na ang lahat para sa video na ito. Mag-iwan ng like kung nagustuhan mo at panoorin ang video na ito sa screen.